Mainit na hapon sa Sitio Maligaya. Yung klase ng init na parang sumisingaw mula sa lupa, humahalo sa amoy ng alikabok at usok ng tricycle. Sa dulo ng makipot na eskinita, may maliit na bahay na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Doon nakatira si SPO2 Jeric Lazaro. Sa lugar na kahit mahirap, kabisado niya ang bawat bitak ng semento at bawat mukha ng mga kapitbahay. "Ma, alis na po ako," tawag niya habang inaabot ang naninilaw ng uniporme sa sampayan. Inayos niya ang kwelyo sa harap ng luma nilang salamin. Kita ang bahagyang namumutlang mukha at ang malalalim na eye bags. Lumabas mula sa kusina si Salome. Ina niyang may bahagyang kuba na sa dami ng taon sa paglalabada. Nasa kamay nito ang tabo ng tubig na may bula pa ng sabon. "O anak, nagkape ka na ba? Ang payat-payat mo na. Parang hangin na lang ang laman ng uniforme mo." Napangiti si Jeric pero may pagod sa likod ng ngiti. "Mamaya na po sa presinto, ma. Baka malate na ako sa formation. Tsaka sanay na si Inigo uminom ng gatas kahit wala na akong kasabay na kape." "Papa, notebook ko po," sigaw ni Inigo mula sa maliit na kwarto. Halos kasya lang ang isang kama at isang lumang kabinet. Napahagikgik si Yali, nakababatang kapatid ni Jeric, habang inaabot ang notebook sa pamangkin. "Ayun na, makakalimutin ka na naman. Mana ka sa tito mong pulis, puro problema sa mundo iniintindi, sariling notebook hindi maalala." "Uy, grabe ka naman," biro ni Jeric, sabay akbay kay Inigo. "O ala, diretso ka sa eskwela ha. Huwag kang sasabay kay Mang Turo sa inuman sa kanto." Napakunot noo si Inigo. "Papatay na po si Lolo Turo." Seryoso nitong sagot. Sandaling tumigil ang paligid kay Jeric, parang may mabilis na humaplos na alaala sa puso niya. Sumilip ang imahe ng gabing yun sa isip niya, ang umiiyak na nanay niya, ang sirena ng pulis, at ang malamig na bangkay ng ama niyang si Turo, nakahandusay sa tabi ng tricycle. "Alam ko anak," mahinang tugon ni Jeric, pilit nang umiti. "Kaya nga sinasabi ko sa'yo, huwag mong uulitin ang mga pagkakamaling hindi naman niya kasalanan." Noong bata pa siya, akala ni Jeric madali lang ang maging lalaki. Magtrabaho, magpauwi ng pera, ngumiti sa hirap. Pero nagbago ang lahat ng gabi na mapagkamalan ang tatay niyang kasabwat sa sindikato. Wala pang 10 minuto ang barilan, pero buong buhay nila nabasag. Doon niya unang nakita ang salitang pulisan, hindi sa TV, kundi sa mga taong humahawak sa crime scene tape habang tinititigan ang bangkay ng ama niya na parang numero lang sa istatistika. "Balang araw magiging pulis ako," sabi niya noon sa nanay niyang si Salome, habang nasa lamay sila at humihikbi ito sa gilid. "Pero hindi ako pulis na tahimik lang. Yung pulis na hindi nagpapadala sa maling report. Yung alam kung sino talaga ang masama." "Anak, baka masaktan ka lang." Pakiusap noon ni Salome. Baka kainin ka rin ng sistema. Pero matigas si Jeric. At ngayon nga, nakatayo siya sa harap ng pintuan, suot ang uniforme, dala ang pangako sa sarili at sa amang hindi na nakapagsalita para linisin ang pangalan niya. "Uy, Jeric!" Sigaw ng kapitbahay nilang si Nerissa na may hawak na tabo at naglalaba rin sa gilid. May 2 bata itong hawak-hawak sa laylayan ng duster. "Mamaya, pag alis ko sa palengke, dito muna si Inigo ha, Rowena. Sabay na kaming maglalakad ng anak mo pa uwi para hindi masyadong malayo mag-isa." Lumabas mula sa loob ng bahay si Rowena. Asawang payat pero may maamong mukha. Bit-bit ang bag na may lamang tela at sinulid. "Salamat Nerissa, sa palengke na naman tayo magkikita. Sana dumami na ang nagpapatahi ng damit, ha? Para naman may pandagdag tayo sa kuryente." Lumapit si Jeric sa asawa at marahang inayos ang buhok nito. "Kung hindi dahil sa pananahimo, ewan ko na lang kung saan tayo pupulutin. Huwag mo masyadong pilitin ang sarili mo, Neng. Mas uunahin pa akong mapagod kesa sayo," sagot ni Rowena. "Ikaw yung lumalabas na may baril at kaaway. Ako tela lang kalaban ko." Tumawa si Jeric pero nang yumuko siya para ilapit ang sapatos sa paa, biglang may sumuntot na kirot sa dibdib niya. Hindi matindi, pero sapat para mapaangat siya at mapahawak sa gilid ng pintuan. "Uy!" agad napansin ni Rowena. "Ano yun? Sumakit na naman?" "Stress lang to," mabilis na sagot ni Jeric, pilit na tinataboy ang sakit. "Gabi-gabi kasi may follow-up report. Saka ang init,
Nakakahiya namang magpa-check up kung may mas malala pa sa ospital. Sumingit si Aling Luningning, ang tindera sa fanbone na kilala sa pagpapautang, habang dumadaan at bitbit ang bayong. Ay nako Jeric, ang payat mo na anak. Kakapautang ko sa nanay mo sa bigas. Baka pati kaluluwa niyo utang na rin sa akin. Magpatingin ka naman paminsan-minsan. Baka isang araw makolaps ka na lang sa gitna ng operasyon. Naku, Aling Luningning, wag naman po. Sabat ni Salome. Babayaran namin yung utang sa kuryente bago pa dumating yung disconnection notice. Pangako. Wala akong sinasabing ganun. Malumanay periprangkang tugon ni Aling Luningning. Ang akin lang may mga perang napupunta sa kung ano-ano. Pero wala sa check-up. Mahirap mawala ng haligi ng tahanan, lalo na kung pulis, lagi nasa panganib. Napakamot sa batok si Jeric. Opo, Aling Luningning, sige po. Pag nagka-bonus, magtapatingin na ako. Sabi mo yan ha, sagot nito bago tuluyang lumakad palayo. Maya-maya, umalinganggaw sa kanto ang pusina ng patrol car. Jeric, bilis! Late na tayo! Sigaw ni PO2 Arnold di maunahan mula sa loob. Malaki ang katawan ni Arnold. Medyo maitim, pero laging may ngising parang may alam na tsismis sa buong bayan. Sige na pa, sigaw ni Inigo. Pag-uwi mo, ikukwento ko sa iyo yung bagong assignment ko sa school. Tungkol sa bayani ng barangay daw. Gagalingan mo ha? Sagot ni Jeric. Kung may magtatanong kung sinong bayani mo, sabihin mo, si mama mo. Akala ko ikaw, ani Inigo, nagtatakang nakangiti. Mas bayani nanay mo, sagot ni Jeric, sabay kaway. Ako? Trabaho lang. Pagdating niya sa presinto, bumungad agad ang aso na tumalon halos hanggang bewang niya. Oy! Radar! Tawag ni Jeric sabay yuko para haplusin ang balahibo ng matandang aso. May puting guhit na sa paligid ng muzzle nito. Dati itong K9 ng unit nila, pero nag-retire na at ngayon parang opisyal na mascot na ng presinto. Hindi ka na naman sinasalubog ng asawa mo. Aso na lang. Biro ni Arnold habang inaayos ang sidearm. Sikat ka talaga. Mas loyal pa nga ito sa'yo kaysa sa maraming taong kilala natin. Sagot ni Jeric. At least siya, pag may inaamoy na mali, tahol lang. Yung iba, tahimik lang. Bayad pa. Lazaro, di maunahan! Sigaw ni Major Rodel Inocencio mula sa pinto ng opisina. Matigas ang boses niya, pero may mabuting puso sa likod dito. Formation in 10 minutes. May bagong briefing tungkol sa sindikato sa kabilang bayan. Ayusin niyo na mga gamit niyo. Yes sir! Sabay na sagot ng dalawa. Habang naglalakad sila papunta sa likurang bahagi ng presinto, napansin muli ni Arnold ang paghinga ni Jeric. Pare, napapansin ko ha, ang ikli na ng hininga mo. Paakyat pa lang sa hagdan, parang tumakbo ka na ng marathon. Wala to bro, iwas tingin ni Jeric. Siguro kailangan ko lang magbawas ng kape. Kape? Parang kalansay ka na nga sagot ni Arnold. Seryoso magpa-check up ka. Yung tatay ko nagsimula sa ganyan. Hingal, hilo, tawa-tawa pa. Next thing we know, ICU na. Sandaling natahimik si Jeric. Naramdaman ang bahagyang kabog ng dibdib na hindi tugma sa lakad niya. Pero tulad ng dati, tinakpan niya ng biro. Kapag ako nagpa-check up, baka sabihin ng doktor, wala ka nang ililigtas, iuwi mo na lang sarili mo. Sige na, trabaho na. Sa loob ng briefing room, punong-puno ang whiteboard ng mapa, litrato ng mga pinaghihinalaang miyembro ng sindikato at ilang pangalan na malabo pa sa kanya. Pero habang nagpe-present si Major Rodel, napansin ni Jeric na sa gitna ng dami ng detalyeng kriminal, mas malakas ang pitit ng sariling puso niya sa dibdib. Parang may paalala mula sa loob. Maikli lang ang oras at hindi puro mundo ang dapat niyang nililigtas. Sa labas ng presinto, sa sitio Maligaya, magtatakip silim na mamaya. Uuwi si Rowena na may dalang tela at ilang barya sa bulsa. Si Inigo, maglalakad pa uwi kasama si Nerissa. Si Salome, tatapusin ang labada para may pambili ng bigas bukas. At si Jeric, lalabas muli sa gabi dilim ng lungsod, suot ang uniforme at baril. Hawak ang pangakong babantayan ang lugar na minsang kumitil sa ama niya. Hindi pa nila alam, sa mga susunod na taon, hindi lang mga kriminal ang kalaban ni Jeric, pati na rin ang sariling katawan niyang unti-unting bumibigay. Tahimik na tulad niya, pero may tinatagong bagyo sa loob. Hapon na nang matapos ang mahabang briefing sa presinto. Paglabas ni na Jeric at Arnold,
sa kwartong puno ng mapa at larawan ng mga kriminal. Parang mas mabigat ang hanging nilalanghap nila. Hindi lang dahil sa usok ng sigarilyo ng ibang pulis, kundi sa bigat ng pangalang paulit-ulit na binanggit sa loob. Konsehal Benedicto Sarmiento, bulong ni Arnold habang binabaligtad ang folder sa kamay. Kilala ko tong taong to pare. Taon-taon sponsor ng fiesta, paraffol, libreng lugaw sa mga bata. Pero ayon sa intel, siya rin ang hari ng basura sa syudad, basura ng droga. Ganun talaga, sagot ni Jeric. Nakatingin sa mga litrato ng warehouse at mga mukhang nakablur ang mata. Kung sino ang malinis tingnan sa tarp, madalas may bahid kapag pinunasan mo. Binuksan niya ang folder. Nandoon ang report ng ilang undercover, litrato ng truck na pumapasok sa isang lumang bodega at listahan ng mga taong konektado sa sindikato. Isang pangalan ang naka-highlight, Rafael Rafi Cuenza. Si Rafi to, turo ni Arnold. Sa barangay, kilala siyang mabait na negosyante. May grocery, may car wash, nagdo-donate sa feeding program. Pero siya raw ang bagman ni Sarmiento. Lahat ng pera dumadaan sa kanya bago umakyat. Napapikit sandali si Jeric, pinakikiramdaman ang bahagyang pagkirot sa sentido. Tayo ang lead sa surveillance? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Oo, sabat ni Major Rodel na biglang sumulpot sa likod nila. Kayong dalawa ang pinakakumpleto sa background sa lugar na yan. Kilala kayo ng mga tao, pero gusto ko malinis ang galaw, walang leak, walang epal na media, at lalong walang politiko na malalaman bago tayo makabuo ng kaso. Copy, sir, sabay na sagot ni na Jeric at Arnold. Habang naglalakad sila palabas ng presinto, sumunod agad sa kanila si Radar. Nakataob ang dila nito, humihingal pero masiglang nakatingala kay Jeric. Uy boy, hindi ka kasali sa operasyon ha? Natatawang sabi ni Jeric sabay haplos sa ulo ng aso. Retired ka na, dapat nagpapahinga ka na lang. Pero imbes na tumigil, sumunod pa rin si Radar hanggang gate, saka huminto doon. Tahimik na parang may binabantayan sa labas. Napansin mo yan? Bulong ni Arnold. Tuwing may briefing tayo tungkol sa sindikatong to, parang mas alerto si Radar. Baka naamoy niya yung kaba natin, sagot ni Jeric, pilit na tumatawa. Kinagabihan, sa sitio Maligaya halos sabay-sabay na nag-uwian ang mga tao mula palengke. Pagod si Rowena nang pumasok sa bahay. May dalang mga telang kailangang tahiin kinabukasan. Sa mesa nakapatong ang maliit na notebook kung saan nakalista ang lahat ng utang nila. Ma, dito ko na po nilagay lahat, sabi ni Rowena kay Salome habang binubuklat ang notebook. Kay Aling Luningning para sa bigas, kay Mang Dante para sa sardinas at kape, at sa tindahan ni Aling Baby para sa load at kandila. Hala, buntong hininga ni Salome. Puro pulaning, buti na lang may overtime si Jeric. Yun nga po ang problema, mariing sagot ni Rowena. Kahit may overtime, laging may kulang. Tapos napapansin ko na rin po yung paghinga niya. Sabi ko sa kanya magpa-check up, pero ayaw kasi iniisip agad ang gastos. Anak, kung may mangyari sa kanya, hindi na tinapos ni Salome ang sasabihin. Pinisilla lang ang gilid ng mesa, pilit pinipigil ang kaba. Bumukas ang pinto, sumilip ang mukha ni Inigo. Lola, Ma, sabi po ng advisor namin, may project daw na kailangang may printed pictures. Pwede po ba tayo sa internet shop bukas? Susubukan natin, anak, sagot ni Rowena. Kahit alam niyang wala pang kasiguruhan kung saan sila kukuha ng pambili ng load at pamasahe. Sa labas ng bahay, sa maliit na bakuran na halos 2 metro lang ang lapad, naglalaro si Kiko, ang batang kapitbahay na kabarkada ni Inigo, kasama ang aso nitong askal na si Budo. Nakatayo siya sa bakod, nakasilip sa loob. Tita Rowena, tawag ni Kiko. Pag uwi po ni Tito Jeric, papasukin niya po ba si Radar dito sa inyo? Miss na niya na raw ako. Naramdaman ko kanina sa presinto. Napatawa kahit papaano si Rowena. Arte nitong batang to. Sige, pag may day off ang Tito Jeric mo, pupunta siya rito kasama si Radar. Ma, ang galing po kasi ni Radar, sabat ni Inigo, lumabas sa pintuan. Nung isang araw, nung narinig niyang umubo si Papa sa presinto, kinagat niya daw yung pantalon ni Tito Arnold tapos hinatak papunta kay Papa. Parang may sixth sense. Baka gutom lang yon, naghahanap ng chichirya, sabat ni Kiko, pero kita sa mata niyang bilib din siya sa aso. Sa gitna ng tawa nila,
dumating ang tunog ng tricycle. Sumilip si Rowena sa bintana at nakita si Jeric na bumaba. Hawak ang sombrero, kita ang pagod sa bawat hakbang. "Pa!" sigaw ni Inigo. Sabay takbo palabas. "Uy, dahan-dahan!" saway ni Rowena. Pero hindi maalis ang ngiti sa labi niya. Pagpasok ni Jeric sa bahay, agad niyang naamoy ang sabaw na may malabnaw na amoy na parang ginisang knor lang. Nakita niya ang manipis na ulam sa mesa at ang litrato ng ama niya sa dingding, nakabitin pa rin sa lumang frame. "Magkakape sana ako, pero baka pagalitan ako ni Arnold," biro ni Jeric habang umuupo. Sabi niya, baka raw sa kape galing lahat ng problema ko. "Hindi sa kape yun," putol ni Rowena, nakatitig sa kanya. "Sa puyat at sa pag-arte mong invincible. Kumusta trabaho?" Saglit siyang tumahimik, tinitigan ang asawa at ang anak. "May bagong kaso," mahinang sabi niya. "Malaki, sindikato. May kinalaman sa konsehal." "Ha? Politiko?" singit ni Salome mula sa kusina. "Anak, ayokong nakisangkot ka sa mayayamang may hawak na tao." "Ma, trabaho namin to," paliwanag ni Jeric. "Kung iiwas kami sa lahat ng delikadong kaso, ano pang silbi ng uniforme?" Pero napahawak siya sa dibdib. Hindi dahil sa sakit, kundi sa bigat ng pangako. "Hindi ako magpapasugal ng basta-basta. Mag-iingat ako." Tahimik na kumain ang pamilya. Panay ang silip ni Rowena sa mukha ni Jeric. Napapansin niyang mas madalas na itong tumitig sa kawalan, parang may kinukuwenta sa loob ng utak. Mga oras, mga posibilidad, mga panganib. Pagkatapos kumain, lumabas si Jeric sa tapat ng bahay, nagdala ng plastic chair at umupo sa ilalim ng poste ng ilaw. Umupo sa tabi niya si Inigo, dala ang notebook. "Pa, teacher namin sabi, magsusulat daw kami tungkol sa bayani ng barangay. Sino po'y sinulat mo nung bata ka pa?" tanong ng bata. "Wala," sagot ni Jeric, nakatingala sa langit. "Wala akong naalala. Pero ngayon, kung may papalabasin kang bayani sa kwento mo, pwedeng hindi laging may baril o uniforme." "Sino po?" tanong ulit ni Inigo. "Pwede si Lolo Turo," sagot ni Jeric. Kahit mali ang tingin sa kanya ng mga tao, alam nating hindi siya masamang tao. O si Mama, na araw-araw lumalaban sa labada. O si Mama mo, na kahit pagod, nagtatahi para may baon ka. O si Kiko, na kahit barako kunwari, mabait namang mag-share ng laruan. O, naputol ang sasabihin niya nang biglang sumakit ang dibdib, mas malalim kaysa kanina. Parang may mahabang kamay na humihigop ng hangin mula sa baga niya. Kumapit siya sa armrest ng upuan, pinikit ang mga mata. "Pa," mabilis na tanong ni Inigo. Napansin ang pamumutla ng ama. "Pa, okay ka lang?" Lumingon si Rowena mula sa loob, nagmamadaling lumapit. "Jeric?" "Okay lang," pilit niyang sagot, pilit pinapantay ang hininga. "Napagod lang siguro sa presinto. Bukas maaga na naman akong papasok." "May surveillance kami, Kina. Basta, may assignment kami." Hindi na siya nagdetalye. Ayaw niyang dagdagan ang takot ng pamilya. Sa kabilang kanto, si Kiko naman ay nakaupo sa bangketa kasama si Budo. "Alam mo Budo," bulong niya sa aso. "Feeling ko si Radar, parang naiintindihan si Tito Jeric. Kanina nung dumaan yung patrol car, tahol siya ng tahol, parang may alam na siyang masama." Humihip ang mahinang hangin ng gabi sa Sitio Maligaya. Sa presinto, sa mga oras ding iyon, nakapahinga si Radar sa tabi ng mesa ni Major Rodel. Pero di mapakali, paikot-ikot, panay ang singhot, parang may hinahanap. At sa bahay nila Jeric, sa loob ng dibdib niyang kumakabog ng kakaiba, may bagyong unti-unti nang nabubuo, kahit pilit niya itong itinatanggi. Sa dumarating na mga araw, hindi lang bala ng kriminal ang kailangang iwasan ni Jeric Lazaro, kundi ang katahimikan ng sariling katawan na unti-unting sumisigaw ng tulong. Kinabukasan, parang ordinaryong araw lang ang lahat sa presinto. Maingay ang radyo, may nag-aaway sa harap ng desk officer, may nagkakape sa gilid. Pero sa katawan ni Jeric, may hindi ordinaryo. Mas mabigat ang ulo niya, mas mabilis mapagod ang mga paa, at parang ang hangin sa paligid, kinukulang.
Napalusap mo na ba si impormante? Tanong ni Arnold habang inaayos ang maliit na voice recorder. Sabi ng Intel, magbibigay daw siya ng schedule ng paglabas. Pinisil niya ang center ng dibdib. Pilit pinapawi ang hindi maipaliwanag na bigat. Pagupo niya sa harap ng mesa para mag-type ng incident report, biglang lumabo ang tingin niya sa monitor. Parang lumulutang ang mga letra, umiikot-ikot sa harap niya. Sinubukan niyang kumurap ng paulit-ulit, pero imbes luminaw, mas lalo pang umikot ang paligid. Pre, tawag ni Arnold. Napansin ang pagbagal ng kilos ni Jeric. Uy, Jeric, ayos ka lang ba? Huwag kang maingay. Mahinang biro sana ni Jeric. Pero hindi na niya natapos. May kung anong humatak sa kanya papunta sa dilim. Narinig pa niya ang kalabog ng swivel chair, ang sigaw ng desk officer, at ang pamilyar na tahol ni Radar na biglang lumakas. Code Blue, pumawag ng ambulansya. Sigaw ng isang pulis na may kaunting kaalaman sa first aid. Jeric! Pare, anong nangyayari sa'yo? Nakahandusay si Jeric sa sahig. Nanlalamig ang mga daliri. Nanginginig ang labi. Sa malayo, parang naririnig niya ang boses ni Rowena, ni Inigo, ni Salome. Nagkakahalo-halo parang lumulubog sa tubig. Huling naalala niya, bago tuluyang mawalan ng malay, ay ang malamig na ilong ni Radar na dumampi sa kanyang palad. At ang maingay pero desperadong tahol nitong tila humihiwa sa hangin. Sa District Hospital, kumikislap ang mga fluorescent light na parang walang pakialam sa pagod at takot ng mga taong dumadaan sa ilalim nito. Sa ER, nagkagulo agad nang dumating ang ambulansyang may sakay na pulis. Male, late 30s, sudden collapse, difficulty breathing, fluctuating BP, sigaw ng paramedic. Pulis daw ito, active sa field. Dito sa bed 3, utos ni Dra, Malu Fajardo, naka-face mask at nakasalamin, ang mga mata nakatuon kay Jeric. BP, oxygen, ECG, CBC, electrolytes, cardiac enzymes, lahat na, bilis. Tumalima ang mga nurse. May naglagay ng oxygen mask, may nagkabit ng BP cuff, may tumusok ng IV sa braso ni Jeric. Sa gilid, nandoon ang batang intern na si Dr. Kevin Ong, halatang kinakabahan pero determinado. Doc, irregular ang ECG, bulong ni Kevin, pero hindi textbook heart attack. Parang may sabit sa rhythm, pero hindi ganun katipikal. Tingnan muna natin ang labs, sagot ni Dr. Malu. Saka na tayo maglagay ng label sa sakit niya. Ang importante, huwag siyang bibitaw. Sa labas ng ER, halos mawala ng tuhod si Rowena nang makita ang asawang nakahiga sa stretcher. Kasama niya si Arnold na pawis at si Salome na pulang-pula ang mata sa kaiyak. Jeric! Sigaw ni Rowena. Pilit sumisiksik papasok pero hinarang ng nurse. Ma'am, sandali lang po, ginagamot pa siya. Paliwanag ng nurse na si Mia. Nakakabit po lahat ng makina, delikado po kung nakagambala tayo. Huwag niyo naman po akong alisin sa tabi niya. Pakiusap ni Rowena, nanginginig ang kamay. Asawa ko yan, hindi siya sanay na wala ako sa tabi. Pag nailagay na po siya sa room, papasukin namin kayo agad. Pangako ni Mia. Sa ngayon po, dito muna kayo sa labas. Umupo si Salome sa mahabang upuan sa koridor. Hawak ang rosaryong halos mapigtal sa higpit ng kapit. Diyos ko, bulong niya. Huwag muna ngayon. Huwag muna ngayon. Kahit konting panahon pa. Maawa ka. Lumapit si Arnold, hawak ang helmet at sumandal sa pader. Tita, kasalanan ko rin to. Dapat pinilit ko siya dati papacheck up. Panay biro kasi kami. Panay kapi lang yan. Wala kang kasalanan, sagot ni Rowena. Pero halata sa boses ang panginginig. Matigas lang ulo ng asawa ko. Laging trabaho inuuna. Lumabas saglit si Dr. Kevin. May hawak na clipboard. Nilapitan siya agad ni Rowena. Doc, kumusta na po siya? Ano pong sakit niya? Ma'am, hindi pa namin masabi ng tiyak. Maingat na sagot ni Kevin. May mga resulta pa kaming hinihintay. May indikasyon ng problema sa puso. Pero may iba pang markers na hindi tumutugma. Kailangan pa nating i-admit siya para mamonitor ng mabuti. Magkano po ba, Doc? Singit agad ni Salome. Halos pabulong. Wala po kaming HMO, pulis lang po anak ko. Wala po kaming malaking ipon. Naka-admit na po siya bilang emergency, paliwanag ni Kevin. Pero para sa mga susunod na tests, baka kailangan po nating magdeposito ng partial payment. Pwede po kayong kumonsulta sa billing section para sa detalye. Parang tinapunan ng yelo si Rowena. Deposit,
Salita na parang kumakagat sa laman. Alam niyang wala sa ngayon. Alam niyang puno ng pula ang notebook nila. Nagkatinginan sila ni Arnold. Pre, mahina niyang wika. May konti akong naitatabi. Hindi malaki, pero pang-umpisa man lang sa deposito. Yung mga kasamahan natin, siguro pwedeng mag-ambagan. Ako na ang makikiusap sa presinto, sagot ni Arnold. Agad tumayo. Babalikan ko kayo, huwag kayong aalis dito. Makalipas ang ilang oras, nailipat si Jeric sa isang maliit na kwartong may 2 kama. Sa kabilang kama, may matandang lalaki na may oxygen tank din, kasama ang 2 apo. Tahimik na humihilik ang aircon sa sulok. Malamig, pero hindi komportable. Umupo si Rowena sa tabi ng kama ni Jeric. Marahang hinawakan ang kamay nito. Jeric, bulong niya. Ako to, si Rowena. Naririnig mo ba ako? Mahina ang tunog ng heart monitor. Pumipitik sa regular, pero mabagal na ritmo. Bumuka ng bahagya ang mata ni Jeric. Kita ang pagkalito. Nasa ospital ka, paliwanag ni Rowena. Pinipigilan ng luha. Nag-collapse ka sa presinto. Huwag ka munang magsalita. Nandito kami ni Mama. Si Inigo, pinauwi ko muna kay Nerissa. Magkano? Mahina paos na tanong ni Jeric. Magkano gagastusin natin? Imbes sumagot, mumiti si Rowena kahit basang-basa na ang mata. Ang iniisip mo pa rin, pera? Wala ka bang ibang kayang problemahin kundi kami? Buhay mo muna, yung pera, bahala na. Pumasok si Salome, may dalang maliit na plastic na may laman na pagkain. Anak, mahina niyang tawag, may dinuguan ako dito. Nilibre ako ni Aling Baby sa karinderya. Para pagkagaling mo, kakain tayo ulit nun sa bahay, ha? Tinapik ni Jeric ang kamay ng ina. Walang lakas, pero puno ng emosyon. Ma, pasensya na. Wala kang dapat ipagsorry, sagot ni Salome, mabilis na punas sa luha. Buhay ka pa, ayun ang mahalaga. Ilang minuto pa, pumasok sina Dr. Malu at Dr. Kevin, kasama ang isa pang doktor na ipinakilalang si Dr. Liza Manrique, isang neurologist. May dala silang folder na makapal, puno ng resulta ng tests. Ma'am Rowena, Aling Salome, panimula ni Dr. Malu. Nakita namin na may signs ng problema sa puso ni Jeric, pero may ilang sintomas na hindi naaayon sa typical na heart disease. May fluctuation sa BP, may episodes na hirap huminga, minsan naman okay. Wala ring malinaw na blockage sa angiogram. Anong ibig sabihin po nun, Doc? Tanong ni Rowena. Halos manginig ang boses. Gagaling ba siya? Hindi namin sinasabing wala ng pag-asa. Mabilis na sagot ni Dr. Liza. Pero sa ngayon hindi pa namin matukoy ang eksaktong sanhi. Magpapagawa pa kami ng ilang tests. MRI, mas detalyadong blood work, possible toxicology. Kailangan siyang manatili rito ng ilang araw, maybe weeks. Doc, singit ni Salome, halos hindi makatingin sa kanila. Kakayanin po ba namin yon? Wala kaming malaking pera. Paano kung hindi namin maipagpatuloy? Nagkakatinginan ng mga doktor. Si Dr. Kevin, baguhan pa lang, ang unang nagsalita. Gagawin po namin ang lahat para tulungan kayo. May ilang foundation na pwedeng lapitan. May social service office ang ospital. Pero, to be honest, may mga test po talagang may bayad. Parang bumigat lalo ang hangin sa kwarto. Sa labas ng bintana, kita ang bakuran ng ospital at ang ilang taong nakatambay sa waiting shed. Sa may gate, may asong umiikot-ikot, sumisinghot sa hangin, parang may hinahanap. Si Kiko yon, nafasilip sa bakod ng ospital. Hawak ang PC ni Budo. Tita Rowena, sigaw niya nang masilip si Rowena sa bintana kahit malayo. Nandito lang kami ni Budo. Paglabas ni Tito Jeric, sasalubungin namin siya. Hindi siya narinig ni Rowena. Pero sa sandaling iyon, parang may humaplos sa pagod niyang puso. Sa loob ng kwarto, habang pinag-uusapan ng mga doktor ang mga susunod tong tests at procedures, tahimik na bumabagsak ang bawat salita sa isipan niya na parang barya sa alkansya. Kaso nga lang, walang laman ang alkansya at bawat tunog ng monitor sa tabi ni Jeric, paalala na unti-unting kinakain ng ospital, hindi lang ang ipon nila, kundi pati lakas at pag-asa ng buong pamilya. Lumipas ang ilang araw na parang isang mahabang gabi sa ospital. Paulit-ulit lang ang tanawin para kay Jeric,
Puting kisame, malamig na hangin mula sa aircon, tunog ng monitor at manayabag ng mga taong hindi niya kilala pero nakatingin sa kanya na parang kaso lang sa chart. Paminsan-minsan dumidilim ang paningin niya, tapos unti-unting liliwanag ulit. Sa pagitan ng mga ulap ng antok at hilo, may mga pira-pirasong boses na pumapasok sa pandinig niya. Mga pangalan, mga salitang sindikato, testigo, kaso na parang hindi pa rin siya pinapalaya ng trabaho kahit nakaratay na sa kama. "Doc, any update sa kaso?" Narinig niyang tanong ni Arnold minsan. Akala niya panaginip lang, pero totoo pala. Nasa gilid ito ng kama niya, kausap si Lieutenant Asilin Robles, ang babaeng opisyal mula sa Internal Affairs na ngayon lang niya nakikita ng malinaw. Mainit na to, sagot ni Asilin, naka-civilian pero halatang pulis sa tikas at tingin. Simula nang kumalat na may pulis na muntik mamatay dahil sa iniimbestigahang sindikato, dumami ang nag-aalok ng impormasyon. Pero may problema, lahat ng nagvo-volunteer na testigo biglang nagba-backout pagdating sa araw ng pirmahan. Yung iba, biglang nawawala, takot, singit ni Arnold, napapailing. Labanan mo man ang armas, mahirap kalabanin ang gutom at banta sa pamilya, lalo na politiko ang nasa likod. Hindi lang banta, Arnold, tugon ni Aselin, bahagyang binaba ang boses. May isang witness na dapat haharap bukas pero natagpo ang tulog na, habang buhay. Inaantay pa ang autopsy, pero may kutob na kami. Hindi to simpleng aksidente. Sa kama, nakapikit si Jeric, pero gumagalaw ang mga daliri. Gusto niyang magsalita, magtanong, pero mabigat pa rin ang dila. Parang pinipigilan siyang makialam ng sariling katawan niya. Kinahapunan, pumasok sa kwarto ang isang bagong mukha, isang nurse na bata pa, maputi, maayos ang pagkakalungo ng buhok at tila laging nakangiti. Nakapaskil sa ID niya ang pangalang Hazel Ponce. "Magandang hapon po." Magiliw niyang bati. "Ako po si Nurse Hazel. Ako po ang naka-assign ngayon sa shift ninyo, Sir Jeric. Ako na po ang bahala sa gamot ninyo sa oras na to." Ngumiti si Rowena kahit may pagod sa mata. "Salamat, iha. Pasensya na kung medyo makulit kami. Kanina lang may ibang nurse din na nagbigay ng gamot. Tapos may doktora pa na nag-explain. Nakakalito na." "Ay, wala pong problema yon, ma'am," sagot ni Hazel. Banayad ang boses. "Susundin lang po natin ang nasa chart para safe si sir. Mahalkin po namin ang buhay ng mga pasyente, lalo na kung kagaya niyang pulis." Habang kinukuha ni Hazel ang IV bag sa gilid, hindi niya alam na mula sa pinto ay may pares ng matang nakamasid. Si Dr. Carlo, yung batang intern na unang nag-alala sa irregular na gamot ni Jeric sa ER. Nakatayo siya sa hallway, may hawak na chart pero hindi umaabante. "Hazel, tama ba yung palit mo ng bag?" tanong niya, sumilip sa loob. Napalingon si Hazel, saglit na kinabahan pero mabilis ding numiti. "Ay, Doc Carlo, oo, galing po ito sa pharmacy. Naka-label para kay Sir Jeric. Naka-indicate sa chart na pwede nang ilipat sa ganitong formulation." Lumapit si Carlo, tiningnan ang label. "Sino nag-order nito? Wala pa akong nakikitang entry na ganyan, kanina sa round." "Ah, sabi po ni Nurse Jem kanina, may verbal order si Dr. Noel." Mabilis na palusot ni Hazel. Baka hindi pa lang nailalagay sa system. Tumaas ang kilay ni Carlo. Kilala niya si Dr. Noel. Hindi ito nagbibigay ng verbal order nang hindi muna nagsusulat. Binalikan niya ang chart, kinumpara ang gamot sa listahan, at may napansin siyang hindi tugma sa dosage. "Sandali," sabi ni Carlo, mas seryosong tono. "Huwag mo munang isaksak yan. Iche-check ko muna kay Drew na Malo at kay Dr. Noel. Protocol, Hazel. Ayokong may mali sa pasyente." Sandaling nagtagpo ang mga mata nila. May kung anong mabilis na aninong lumitaw sa mukha ni Hazel. Inis? Kaba? Pero agad din iyong nawala. Napalitan ulit ng maamong ngiti. "Sige po, Doc," sagot niya. Sabay lagay muna ng IV bag sa tray. Protocol is protocol. Lumabas si Carlo, hawak ang bag. Diretso sa station ng mga doktor. Pagkaalis niya, nanlambot ang balikat ni Hazel. Huminga ng malalim, saka sumilip sa cellphone niyang nakasilip sa bulsa. May isang unread message mula sa contact na napasave lang bilang R. "Na-setup mo na ba?" Kailangan ng mapabilis bago pa siya makapagsalita. Hindi niya nagalaw ang message.
Pinatay niya ang screen, itinago sa bulsa at pilit na nagpatuloy sa trabaho na parang walang kakaiba. Kinagabihan, dumating si Father Marcelo. Bitbit ang maliit na Biblia at langis para sa pagpapahid. Kasama niya si Nerissa na may dalang 2 plastik ng pagkain. At si Pico na ayaw magpaiwan. May hawak na maliit na laruan para kay Inigo. "Rowena!" tawag ni Nerissa pagpasok sa kwarto. Nag-ambagan yung mga tindera sa palengke. Hindi man kalakihan, may pangmeryenda kayo. At eto, si Father pinilit kong isama. Sabi ko, kailangan ni Jeric ng dasal, hindi lang ng reseta. Ngumiti si Rowena, agad yumakap kay Nerissa. Salamat talaga. Hindi ko na alam kung saan ako huhugot ng lakas kung wala kayo. Lumapit si Father Marcelo sa kama ni Jeric. Inilagay ang kamay sa noo nito. Jeric, malumanay niyang sabi, "Ako to, si Father, hindi mo na kailangang magsalita. Kami na bahala magdasal para sa'yo. Ang sayo na lang, kung kaya pa, kumapit ka." Tahimik na nakatingin si Inigo sa ama niya. Hawak ang laruan ni Kiko. "Pa, pag gumaling ka, ipapakita ko sa'yo yung project ko sa school ha. Ginawa kitang bayani ng barangay kahit ayaw mo." Napatawan ng mahina si Nerissa, pero agad ding napawi ang tawa sa bigat ng sitwasyon. Sa sulok, si Kiko naman ay nakasilip sa bintana. "Tita Rowena," bulong niya. "Alam niyo po ba, kanina si Radar sa presinto daw. Sabi ni Tito Arnold, hindi mapakali. Panay ang tahol, parang may hinahanap. Feeling ko po, ramdam niya." "Baka nga," sagot ni Rowena, pilit nang umingiti. Matagal nang kasama ni Tito mo yung aso na yon. Parang pamilya na rin. Habang nagdarasal si Padre Marcelo, isa-isang pumikit ang mga taong nasa loob. Tahimik lang ang tunog ng monitor at mahinang pagtunog ng aircon. Sa labas, sa pasilyo, may ilang nagdaraang bantay ng pasyente. May umiiyak, may natutulog sa bangko. Sa kabilang dulo ng koridor, sa tapat ng malaking bintanang nakahap sa bakuran ng ospital, may isang lalaking nakasumbrero at nakajacket na itim ang nakatayo. Nakatalikod ito sa ilaw, kaya hindi makita ang mukha. Pero halata sa tikas at galaw na hindi ordinaryong bisita. "Nandito na siya," bulong ng lalaki sa cellphone. Tanaw ang silweta ni Jeric sa kwartong may kurtinang bahagyang nakabukas. Mahina pa, pero ang mga doktor parang masyadong interesado. "Kailangan na nating bilisan." Sa kabilang linya, malamig ang boses na sumagot. "Basta siguruhin mong hindi na makakalabas ng buhay yung pulis na yan para makapagsalita. Hindi ako magpapahiya sa konsehal. Isa pa, ayokong madamay ang tangalan ko sa kaso ninyo." Pinatay ng lalaki ang tawag. Sandali pa siyang nanood sa loob ng kwarto, sa babaeng nakayuko sa kama, sa matandang nagro-rosaryo, sa batang pilit hindi umiyak. May kunting saglit na pagkibot sa mukha niya, parang konting konsensya, pero mabilis ding nawala. Lumakad siya palayo, nilunok ang anumang natitirang pag-aalinlangan. Sa loob ng kwarto, habang patuloy ang dasal, unti-unting humihina ang sigla ni Jeric. Mas madalas na siyang antukin, mas mahirap na siyang disingin. Kinabukasan, tinipon ng mga doktor ang pamilya sa isang tabi. Maingat na ipinaliwanag na kahit ginagawa nila ang lahat, dapat na ring ihanda ang sarili sa anumang posibilidad. At habang binibigkas ang mga salitang iyon, sa presinto naman, biglang humiyaw ng tahol si Radar. Hindi ang normal na tahol kapag may dumadaan, kundi yung malalim, paulit-ulit, parang may sinisigaw na hindi kayang ipaliwanag ng tao. Madaling araw na halos. Pero para kay Rowena, hindi na niya alam kung anong tawag sa oras na yon. Sa ospital, parang laging gabi, palaging may ilaw pero laging may anino. Nakaupo siya sa tabi ng kama ni Jeric, nakasandal ang ulo sa gilid ng kutson, hawak ang kamay nitong malamig-lamig na. Sa kabilang kama, mahimbing nang natutulog ang matandang pasyente. Pero sa bahagi nila, walang katahimikan ang puso. Mahina ang tunog ng monitor sa tabi ni Jeric. Parang naglalakad sa manipis na yelo ang bawat pintig. Minsan ay bumabagal, minsan ay bumibilis ng walang dahilan. Kanina lang, muling ipinaliwanag ni Doktora Malu na kailangan nilang pantayang mabuti ang bawat pagbabago. Pero sa tono nito, ramdam ni Rowena na may hinahanda na silang mas mabigat. "Jeric," bulong ni Rowena, pinupunasan ang pawis sa noo na masawa,
gamit ang maliit na panyo. Naalala mo ba nung bago ka maging pulis? Sabi mo sa akin, Wen, pag napagod ka, ako bahala sa'yo. Ngayon ako naman kahit pagod na ako, hindi ako bibitiw sa'yo. Bahagyang gumalaw ang mga daliri ni Jeric, parang sagot na hindi mabuo sa salita. Nakatingin lang si Salome sa gilid, yakap ang rosaryo, paulit-ulit ang dasal, na halos wala ng pagitan. Sa labas ng bintana, unti-unti nang nagdidilim ang kalangitan. Sa sitio Maligaya, siguro ay nagsisimula ng manupakulo ng kape si Aling Baby. Siguro si Inigo, hawak pa rin ang notebook niyang may pamagat na bayani ng barangay. Papa ko. Sa presinto naman, hindi nila alam, may isang asong umiikot-ikot sa bakuran. Si Radar na ayaw humiga. Panay ang singhot sa hangin na parang may hinahanap. Bago tuluyang lumubog ang araw, dumating sa ospital ang mahabang konvoy ng sasakyan. Sa unahan, isang itim na SUV na may maliit na plakang may tatak ng munisipyo. Bumaba mula rito ang lalaking nakabarong, maayos ang buhok at laging napaayos ang ngiti kapag may kamera, si Konsehal Benedicto Sarmiento. Kasunod niya ang dalawang lalaki na may dalang kamera at ilang staff na may hawak na mga kahon. Nakasunod din si Rafi sa likod, nakapolo at slacks, mukhang inosenteng negosyante kung hindi mo alam ang buhay sa likod ng tindahang pag-aari niya. Konsehal, dito po ang ward, sabi ng isang hospital staff. Diyan po nakalagay ang pulis na hinimatay habang nasa duty. Malaking balita po ito. Tumulong lang tayo. Malumanay pero kalkulado ang tono ni Sarmiento. Ang mga tagapagpatupad ng batas dapat inaalagaan. Sabihin mo sa media, hindi tayo tumitingin kung sino. Basta nangangailangan, tumutulong. Pagpasok niya sa kwartong kinaroroonan ni Jeric, agad tumayo si Rowena, nagulat. Si Salome naman ay nagtaas ng tingin, hindi agad nakilala kung sino. Magandang gabi po, bati ni Sarmiento, sabay ngiti. Ako po si Konsehal Sarmiento. Narinig ko po ang nangyari sa asawa ninyo. Nais ko sanang magpaabot ng konting tulong at pakikiramay sa pinagdaraanan ninyo. Nagkatinginan sina Rowena at Salome. Po, Konsehal, kayo po? Mahina at litong tanong ni Rowena. Hindi po namin inasahan. Hindi nyo na po kailangang magpasalamat. Putol ni Sarmiento, sabay kuha ng isang sobre mula sa staff. Narinig ko po na medyo mabigat ang bayarin ninyo dito. Ito po, kaunting tulong. Hindi man nito mabayaran ang sakripisyo ng isang pulis na tulad niya. Sana'y makabawas man lang sa isipin ninyo. Nag-abot siya ng sobre kay Rowena. Ramdam ni Rowena ang kapal nito. Ramdam din niya ang bigat na kasama ng bawat perang hindi nila alam kung dapat bang tanggapin. Hindi po namin alam kung nagsisimula pa lang siyang tumanggi nang maramdaman niya ang kamay ni Salome sa balikat. Tanggapin mo. Mahinang bulong ni Salome, nakatingin kay Sarmiento na parang sinusukat ito. Sa hirap ng buhay natin ngayon, baka ito na lang ang paraan para maituloy ang mga test ng anak ko. Kinuha ni Rowena ang sobre, nanginginig ang kamay. Maraming salamat po, Konsehal. Mahina niyang sabi, hindi po namin makakalimutan to. Wala yon. Sagot ni Sarmiento, sabay lapit sa kama ni Jeric. Tinitigan niya ang halos walang malay na pulis. Bahagyang kumunot ang noo, pero agad din itong nawala at napalitan ng peke ngunit magiliw na ekspresyon. Magpagaling ka, Lazaro, bulong niya. Marami ka pang pwedeng gawin para sa bayan. Sa gilid, napansin ni Rafi na may CCTV camera sa sulok ng kwarto. Bahagya siyang yumuko kay Sarmiento at bumulong. Boss, nakarecord lahat to. Maganda sa media. Dapat lang, sagot ni Sarmiento pabalik. Hindi inaalis ang ngiti sa labi. Ang mga taong tulad ko, anak, kailangan nilang makitang nagpapahalaga sa mga pulis. Hindi nila kailangang malaman ang buong kwento. Paglabas ng grupo, naiwan si Rowena hawak ang sobre. Sa labas ng kwarto, nagkukumpol na ang ilang staff at mga bantay ng pasyente. Pinapanood ang pagdaan ng konsehal. May nagpapalitrato, may nakikikamay. Si Arnold naman, kararating lang mula sa presinto. Nakamasid mula sa dulo ng pasilyo. Anong ginagawa ni Sarmiento dito? Mahina niyang usisa kay Lieutenant Aselin na kararating lang din. PR, sagot ni Aselin, malamig ang tono.
Maganda sa kamera na tumutulong siya sa pulis na alam mong may hawak laban sa mga koneksyon niya. Hindi ba't hindi na niya tinapos? Masyado pang maingay ang paligid. Pagsapit ng hating gabi, unti-unting nanahimik ang ospital. Ang mga bisita ay pinauwi na. Ang ibang pasyente ay nakatulog na sa bisa ng gamot. Sa kwarto ni Jeric, tanging si Rowena at Salome na lang ang gising, palit-palitan sa pagbabantay. Ako na muna, Neng, sabi ni Salome. Pinapaupong muli si Rowena. Ikaw, pumikit ka kahit sandali. Kaninang umaga ka pa halos hindi kumakain. Hindi po ako gutom, sagot ni Rowena. Pero sumunod pa rin. Umupo siya sa upuang plastik at ipinikit ang mata. Hawak pa rin ang kamay ni Jeric. Sa hindi kalayuan, sa nurse station, nagpaalam si Nurse Hazel sa kasamang nurse. Magra-round ng uli ako kay Sir Jeric, sabi niya. Saka sa mga nakakritikal, gusto ko lang siguraduhin na stable ang mga drip nila. Oy, sige, sagot ni Mia, sabay check sa listahan. Pero Hazel, tuwag ka agad pag may kakaiba. Medyo sensitive ang case na yon. Tumango si Hazel, dala ang tray na may isang maliit na vial at syringe na nakatago sa ilalim ng ibang gamit. Habang naglalakad sa tahimik na pasilyo, sumilip siya saglit sa bintana kung saan nakikita ang bakura ng ospital. Sa labas, sa likod-bakod, may aninong mabilis na gumagalaw. Isang aso na pilit sumisiksik sa siwang ng gate. Si Radar, hingal na hingal. Puno ng alikabok ang balahibo. Pero hindi tumitigil sa paghanap ng amoy na pamilyar sa kanya. Kanina pa siya hindi mapakali sa presinto. Sa isang iglap na pagkakamali ng guard, natalusot siya sa bukas na gate. Tumakbo ng walang tigil. Sinusundan ang tunog ng malayong sirena at ilang nilalanghap na bakas ng amo sa hangin. Radar! Hoy! Radar! Sigaw ni desk officer sa presinto kanina. Habol ngunit huli na. Inawagan agad ni Arnold ang ospital. Pag may biglang asong dumating dyan na may collar na may pangalan na Radar, akin yon. Pakitawagan ako agad. Ngayon, andoon na nga si Radar sa labas ng ospital. Humahabol sa hininga. Pawis na pawis ang dila. Pero buo ang loob. Sa bawat buntong hininga niya, lumalakas ang tahol na para bang may tinuturo. Sa loob, pagpasok ni Hazel sa kwarto, sandaling nakita niya si Salome na nakatulog sa upuang plastik. Nakayuko, hawak pa rin ang rosaryo. Si Rowena naman, nakasandal sa gilid ng kama, nakapukit pero mahigpit pa rin ang hawak sa kamay ni Jeric. Lumapit siya sa IV stand, maingat na sinilip ang mga nakakabit na bag. Tahimik ang monitor, pero ang readings ay pabago-bago. Saglit siyang tumingin sa pinto, sinigurong naka-close ang kurtina. Pasensya na sir, bulong niya. May bakas ng konsensya sa mukha. Hindi ko rin gusto to, pero may mga taong hindi ko kayang banggain. Hawak ang syringe, dahan-dahan siyang lumapit sa isang linya ng IV. Hindi pa niya naisasaksak ang karayom nang biglang umilaw ang indikator ng monitor. Bumilis ang tunog ng beeping. Napalingon si Hazel, naalimpungatan si Rowena, at nagmulat ng mata si Salome. Bakit? Ano yun? Tarantang tanong ni Rowena. Sabay tayo. Nalaglag ang syringe mula sa kamay ni Hazel. Mabilis niya itong pinulot at itinago sa bulsa. Kunwari inayos ang clamp sa IV line. Nag-adjust lang po ang machine, ma'am. Baka may na-move lang na sensor. Tatawag po ako ng doktor. Bago pa siya makalabas, biglang bumilis palalo ang beeping. Bumaba ang oxygen saturation. Nagiba ang rhythm ng puso sa monitor. Isang nurse ang tumakbo papasok. Sumunod si Dr. Kevin na kagagaling lang sa kabilang ward. Code, possible arrest, sigaw ng nurse. Tawagin si Dramalu, bilis! Nagkagulo sa loob ng maliit na kwarto. Si Rowena napasigaw. Jeric, huwag na yun, please! Huwag na yun! Si Salome napaluhod. Nakadikit ang noo sa gilid ng kama. Halos mapasigaw sa dasal. Sa hallway, nagtakbuhan ang mga doktor at nurse patungo sa kwarto ni Jeric. Sa labas ng ospital, may guard na napalingon sa gate nang marinig ang malakas na tahol ng aso. Nakita niya si Radar na pilit dumadaan sa makipot na siwang. Hinahabol ang amoy na nagmumula sa loob. Hoy, aso, bawal dito, sigaw ng guard. Pero lalo lang bumilis ang paggalaw ni Radar. Parang may iniintinding kulang na oras. Sa loob ng ospital, nagsisimula na ang gabing matagal nang kinatatakutan ni Rowena. Ang gabing parang hinihingan na sila ng desisyon kung bibidiw o pakapit.
At sa labas, sa ilalim ng madilim na langit, may isang asong ayaw pumayag na basta na lang bibitaw ang taong minahal at pinagkatiwalaan niya bilang amo. Chest compressions, Billies. 1, 2, 3. Sunod-sunod ang bilang ni Dramalu. Habang nakaibabaw sa ama ni Jeric, pinipiga ang dibdib niya na parang pilit binabalik ang lakas na unti-unti nang nawawala. Nasa gilid si Dr. Kevin. Hawak ang ambubag. Paulit-ulit na pinupuno ng hangin ang baga ni Jeric. Sa monitor, pazigzag na ang linya ng puso. Parang nagdadalawang isip kung tutuloy pa o bibitaw na. BP dropping, Doc. Sigaw ng isa pang nurse. 70/40 na lang po. Hindi uubra to kung hindi natin malalaman kung ano talaga ang nagtitrigger. Iritadong sabi ni Dramalu, kahit nanginginig ang boses. May nilagay ba kayong bagong gamot? May binago ba sa IV? Wala po, Doc. Mabilis na sagot ni Hazel, pero ramdam sa tono ang kaba. Sinilip ko lang po kanina, tapos biglang nag-alarm. Bago pa niya matapos, may malakas na sigaw mula sa labas. Doc! May asa sa lobby! Hysterical na boses ng guard. Ayaw magpahawang papasok ng ER. Halos sabay-sabay silang napalingon nang bahagyang bumukas ang pinto ng kwarto at umalingaw-ngaw sa koridor ang malakas. Halos nagwawalang tahol ni Radar. Radar! Sigaw ni Arnold. Kakarating lang. Hingal na hingal. May kasamang 2 pulis. Hayop ka, paano ka nakalusot dito? Pero bago pa siya makalapit, mabilis na sumingit ang aso sa pagitan ng mga paa ng mga tao sa hallway. Hindi na alintana ang sigaw ng guard at ng isang nurse na natakot, umatras pa. Diretso ang takbo ni Radar sa direksyong parang matagal na niyang alam, papunta sa kwarto ni Jeric. Hoy, bawal ang aso rito! Sigaw ni Mia, pero huli na. Tumalon si Radar, siniko ng ulo ang pinto, at dahil bahagyang nakabukas ito, sumingit siya papasok. Hoy! Labas! Sigaw ni Hazel. Pero parang wala siyang nainig. Pagpasok ni Radar sa loob, saglit siyang natigilan sa gitna, parang nakikinip sa aluskos ng mga makina. Tapos bigla siyang umalulong ng malakas, yung alulong na parang may hinahanap na nawawala. Tumalon siya sa gilid ng kama ni Jeric, tinanaw sandali ang mukha ng amo niya. Tapos biglang nagbago ang direksyon, hindi sa katawan ni Jeric ang pinuntirya niya, kundi sa IV stand sa kanan. Radar, hindi yan laruan! Awat ni Arnold na ngayon ay sumunod na sa loob, pero napahinto siya nang makita ang ginawa ng aso. Kinayod ni Radar nang paulit-ulit ang paa ng IV stand. Pinupungay ang ilong sa isang partikular na bag ng likido. Tapos bigla niya itong hinipa ng ilong, parang gustong alisin. Muli siyang tumahol, mas malakas, mas desperado. Doc, bulong ni Kevin, napakunot ang noo. Ignan niyo yun. Lumapit siya sa IV stand, sinundan ang tingin ni Radar. May isa sa mga bag na nakasabit na parang ordinaryong dextrose, pero napansin niyang kakaiba ang pagkakasulat ng label at ang maliit na numero sa gilid ay hindi tugma sa 12 na nasa chart ni Jeric. Sinong nagkabit nito? Malamig na tanong ni Kevin. Inabot na ang bag. Hazel? Yan po yung galing sa pharmacy. Nanginginig na sagot ni Hazel. Sabi po ni Nurse Jem, wala akong order na ganito. Putol ni Dramalu. Sabay lapit. Kanina lang, tiningnan ko na yung chart. Hindi yan kasama. Bago pa sila makapagsalita ulit, dumating ang isa pang doktor na tinawag mula sa kabilang wing, si Dr. Omar Villarin, toxicologist on call. Kakarating lang niya sa ospital mula sa isang kaso ng pagkalason sa probinsya, pero hindi pa siya nakakaupo nang tawagan siya para sa biglaang code kay Jeric. Anong sitwasyon? Mabilis niyang tanong. Tiningnan ng monitor. Anong nakakabit sa pasyente? Kita niya agad ang hawak ni Kevin. Doc, tingnan niyo to. Kakaiba ang label, hindi nakalag sa chart. At, tingnan natin, sabi ni Omar, sanay na sa ganitong tensyon. Kumuha siya ng maliit na test strip mula sa bulsa ng white coat. Pinatakan ng kaunting likido mula sa EV bag. Ilang segundo lang, nag-iba ang kulay ng strip. Teka, bumigat ang boses ni Omar. Tong reaction na to, hindi normal sa dextrose. Parang may bakas ng organophosphate. Organophosphate? Halos sabay-sabay ang reaksyon ng mga doktor sa loob. Yun yung lasong ginagamit sa pesticide, maangas at diretsyong sagot ni Omar. O sa ilang kemikal na ginagamit sa mga imbakan na alam na natin.
Para silang sabay-sabay na namutla. Biglang nagkaroon ng koneksyon sa utak ni Arnold. Pesticide, imbakan, bodega, sindikato. Dok, sigaw niya, lumapit kay Omar. Yun din yung klase ng chemical na nakita natin sa raid sa bodega ni Rafi. Yung report na pinalab test namin. Napakapit sa ulo si Aselin, na ngayon ay nasa may pinto na. Kinukutuban na 2 mundo na ang nagbanggaan. Ang kasong iniimbestigahan nila at ang misteryosong sakit ni Jeric. Kung may organophosphate sa IV bag, mabilis na paliwanag ni Omar, tumitingin sa monitor habang patuloy ang compressions. Ibig sabihin, matagal na siyang unti-unting nalalason. Yan ang nagpapagulo sa vitals niya. Hindi ito simpleng sakit. May sumusubok pumatay sa pasyente ninyo, dito mismo sa ospital. Napadda si Rowena, parang binuhusan ng yelo. Ano? Sabi niyo, Dok? Lason? Ibig sabihin may gustong pumatay sa asawa ko? Nanginginig ang boses niya at sa isang iglap, bumalik sa isip niya ang mukha ni Konsehal Sarmiento kanina. Ang mabait ng ngiti, ang sobrang mabigat sa kamay. May nanunundot na hinala sa puso niya pero ayaw pa niyang paniwalaan. Kevin, utos ni Omar. Mabilis na kumikilos, alisin niyang bag na yan. Tapos tawagin ng pharmacy. Lahat ng staff sa shift na to, ipatawag sa admin. Magpakuha tayo ng bagong IV sets na sariwa at siguradong malinis. Oo po, Doc. Mabilis na sagot ni Kevin, agad na tinanggal ang linya. Tumahol ulit si Radar, pero ngayon ay parang bahagyang humuhupa ang pagkabahala nito. Umupo siya sa paanan ni Jeric, nanginginig pero alerto. Nakatitig sa mukha ng amo niyang halos hindi gumagalaw. Pupwede ba tayong magbigay ng antidote? Tanong ni Dramalu, hindi inaalis ang kamay sa dibdib ni Jeric habang patuloy ang compressions. Baka late na. Hindi pa, sagot ni Omar. Hindi pa tayo titigil hanggat hindi natin nasusubukan. May window pa tayo. Nurse Mia, kuha ng atropine at pralidoxim. Bilisan mo, tapatan natin tong lason. Habang nagkakagulo sa loob, si Hazel ay napaatras sa sulok. Nanlalamig ang buong katawan. Naririnig niya ang bawat salitang lason, organophosphate, IV bag, at pakiramdam niya, isa-isa nang hinihila ang hininga niya palabas. Hazel, malamig na boses ni Aselin. Lumapit, mahigpit ang tingin. Ikaw ang huling nag-adjust ng linya. Ikaw ang nagdala ng bag na yan. Tama? Nabigyan lang po ako, sabi po sa akin. Nanginginig niyang sagot, pero putol agad ni Aselin. Hindi ako judge, pero trabaho ko hanapin kung sino ang may sala. Sa ngayon, kailangan kitang ihiwalay sa iba, sabi ni Aselin. Mga sir, tawag niya sa 2 pulis na kasama niya. Pakisamahan si Nurse Hazel sa staff room. Huwag niyo siyang sasaktan, pero huwag niyo ring paalisin. Ma'am, please. Luha ang pakiusap ni Hazel. May mga taong, kung malinis ka, may pagkakataon kang magsalita, putol ulit ni Aselin. Pero ngayon, unahin muna naming isalba ang buhay ng pulis na to. Dinala ng mga pulis si Hazel palabas. Halos kaldraging ang paa niya. Sa paglabas niya ng kwarto, sumalubong sa kanya ang malakas na tahol ni Radar. Yung tahol na parang kilalang-kilala na siya. Napatakip siya sa tenga, napayuko at tuluyang lumubog sa dagliang imbestigasyon ang mundo niya. Ilang minuto pa ang lumipas na punong-puno ng sigaw ng mga utos, tunog ng mga bote at mabilis na paghina. Naikapit na ang bagong IV, naibigay na ang kinakailangang gamot at unti-unti nang nagbago ang ritmo ng monitor. Ang dating kumakalas na linya, ngayon ay nagiging mas regular, mas maayos kahit mabagal pa rin. Heart rhythm stabilizing, Doc, sabi ni Kevin, halos hindi makapaniwala. BP, umaakyat na. 85/50, ngayon 90. Tumigil na sa kompresyon si Dr. Malu, hingal na hingal, pero may kakaibang liwanag sa mata. Sige, bantayan nyo, huwag nyo akong titigilan sa update. Jeric, bulong niya, nakatingin sa pasyente. Kung maririnig mo to, ayaw ka pang kunin ng Diyos. May mas malaki ka pang gagawin. Si Rowena, na kanina pa nanginginig, napaupo sa upuan at napahagulgol. Hindi pa nang tuwang-tuwa, pero ng taong ngayon lang nakaramdam na baka may konti pang pag-asa. Si Salome, muling siniilang rosaryo sa dibdib at tumingala. Salamat, bulong ng matanda. Kung sino ka mang Diyos na nagpadala ng asong yan, salamat. Sa paanan ng kama, umupo si Radar, dahan-dahang pinahinga ang pawis niyang dila. Hindi na siya nagwawala,
Hindi na naghahanap. Inilapat niya ang ulo sa paanan ni Jeric, tahimik na nakabantay, parang sinasabing tapos na muna ang laban niya sa gabing iyon. Pero sa likod ng katahimikan, kumilos na ang ibang laban, laban para sa katotohanan. Sa lab ng ospital, sinimulan na ang pagsusuri sa laman ng nakumpiskang IV bag. Sa admin office, iniimbentaryo na ang lahat ng gamot na pumasok sa pharmacy. Sa isip ni Lieutenant Aselin, malinaw na hindi na ito simpleng kaso ng pulis na nagkasakit. Ito ay tangkang pagpatay na may kaugnayan sa pinakamalaking sindikato sa lungsod. At sa presinto, habang nakaupo sa madilim na opisina, tinitigan ni Arnold ang picture ni Jeric sa bulletin board. Sa tabi nito, litrato ni Rafi ng manobodega at ng pangalan ni Konsehal Sarmiento. Hinimas niya ang ulo na parang napakabigat, tapos tumingin sa labas kung saan madalas umupo si Radar. Pare, bulong niya sa sariling larawan ni Jeric. Hindi ka patapos. At ngayong alam na naming may lason sa laban na ito, hindi na kami pwedeng umatras. Parang naputol ang mahabang bangungot nang unang muling magmulat si Jeric nang hindi siya sakal ng mga tubo at maskara. Maliwanag pa rin ang ilaw sa kisame, malamig pa rin ang hangin, pero kakaiba ngayon. Hindi na siya lumulutang sa pagitan ng dilim at liwanag. Mas mabigat lang ang katawan, parang ilang taong nakadagan sa kanya. Jeric, mahinang boses ni Rowena ang unang pumasok sa pandinig niya. Nasa gilid ito ng kama, mapitla, pero nakangiti at punong-puno ng luha ang mata. Naririnig mo na ba ako? Sinubukan niyang gumalaw. Mabigat pero nagawa niyang bahagyang igalaw ang daliri. Sumunod ay ang pag-ikot ng ulo, konti lang, para makita ang mukha ng asawa. Well, paos na paos, halos pabulong. Ano? Araw na? Natawa iyak si Rowena, napahawak sa bibig. Hindi mo na kailangan alamin kung anong araw, mahal. Ang mahalaga, gising ka. Kasunod niyang naramdaman ang mainit na palad ni Salome sa noo niya. Anak, nanginginig na sabi ng ina. Akala namin hindi ka na magigising, pero ayang ka. Sabi ko na sa'yo, matigas ang ulo mo. Pati kamatayan, hindi ka makuha-kuha. Napangiti si Jeric, kahit masakit. Sa gilid, napansin niya ang maliit na anyo ni Inigo. Nakatayo sa dulo ng kama. Hawak ang notebook na may kulubot na pahina. Pa, kikbi ni Inigo. Totoo po bang lason yung nilagay sa tubig mo? Sabi nila, may gusto raw pumatay sa'yo. Hindi agad nakasagot si Jeric. Sa halip, iniabot niya ang kamay, mahina pero pilit, para hawakan ang balikat ng anak. Pag-usapan na lang natin yan pag medyo lumakas na si Papa. Ang importante ngayon, nandito pa ako at nandito kayo. Sa paanan ng kama, bahagyang gumalaw ang isang pamilyar na balahibong kayumanggi. Doon lang niya napansin si Radar. Nakahiga, nakayuko ang ulo sa sahig, pero agad nag-angat nang marinig ang boses ni Jeric. Tumayo ito, lumapit sa gilid ng kama at marahang inilapat ang ilong sa kamay ng amo. Uy, mahina pero may lambing na boses ni Jeric. Ikaw pala ang bida, ikaw ang nagligtas sa akin ha? Tumahol si Radar, isang beses lang, parang sagot. Napatawa pati si Dr. Kevin nakakapasok lang sa kwarto, dala ang chart at stethoscope. Good morning Sir Jeric, bati niya. Halatang gumaan ang loob. Sa wakas, nagdesisyon ka na ring bumalik sa mundo namin. Dok, hingal na biro ni Jeric. Magkano na utang ko sa inyo? Medyo marami-rami, sagot ni Kevin, nakangiti. Pero unahin muna natin yung rehab mo, bago mo isipin ang bayarin. Gusto mo bang malaman kung ilang doktor ang halos tumanda kakabantay sa'yo? Umasok din si Dr. Malo, nakasunod, bitbit ang folder. Hindi nagbiro ang tatawan mo, Jeric, sabi niya. Matagal kang nalason. Matagal din ang babawiin. Kailangan nating masinop na pagrehab, pasensya at kaunting milagro na tuloy-tuloy. Makalipas ang ilang araw, opisyal nang inilipat si Jeric mula sa ICU papunta sa regular ward. Doon niya unang na-meet ng maayos ang physical therapist na si Joel. Medyo chubby, kalbo, laging may bitbit na clipboard at bola. Sir Jeric, bungad ni Joel sa unang araw ng therapy. Ako po si Joel pero pwede niyo akong tawaging coach kung gusto niyo. Target natin? Kahit hindi ka na tumakbo tulad ng dati, maaabot mo pa rin ang banyo ng hindi hinihila ang kama.
Napangiwi si Jeric. Coach agad? Parang bigat naman ng expectation. Hindi sir, tawa ni Joel. Di po sa rehab, simpleng pag-upo sa gilid ng kama, panalo na. Simula tayo sa maliit na panalo hanggang sa kaya mo nang tumayo, maglakad ng may tungkod, hanggang sa bahala na kung saan ka dadalhin. Kasama ni Joel si Nurse Mia na noon pa man maingat ng kumilos sa tabi ni Jeric. Siya ang laging nag-a-adjust ng unan, nagti-check ng BP at nag-aabot ng tubig kay Rowena. O sir, una nating challenge ngayon, paliwanag ni Joel. Upo muna tayo. Hindi yung parang tinutulak ka, ha? Gusto kong maramdaman mong ikaw ang nagdadala ng katawan mo, hindi kami. Hawak ni na Joel at Mia ang magkabilang braso ni Jeric. Dahan-dahang itinaas ang likod niya mula sa pagkakahiga. Sa una, parang umiikot ang mundo, nanikip ang dibdib, pero hinayaan niyang gabayan siya ng hininga. Sige sir, dahan-dahan lang, sabi ni Mia. Inhale. Exhale. Tingnan mo si Rowena, nandyan lang sa gilid. Tingnan mo si Inigo, excited na sa first up mo. Kaya mo yan, sabi ni Inigo, ang mga mata puno ng paghanga. Pag nakalakad ka na, sabay tayong pupunta sa project presentation ko sa school ha? Nagtagal sa gilid ng kama si Jeric ng ilang minuto. Pawis na pawis siya, parang tumakbo na ng 1 kilometrong marathon. Pero sa loob niya, may munting apoy na muling nagningas. Kaya pa pala, hindi pa tapos. Sa susunod na mga araw, dumagdag ang hamon, paglipat ng paa sa sahig, paghawak sa walker, pagsubok tumayo. Madalas siyang madapa sa upuan, madalas umiikot ang paningin. Minsan maiinis siya sa sariling katawan. Anong klaseng pulis to? Minsan ay napapamura siya na hindi makatayo nang walang kasama. Yung pulis na binaril ng lason pero buhay pa rin, sagot ni Joel. Diretso pero may ngiti. Hindi lahat nakakakuha ng second chance, sir. Yung iba hanggang picture na lang sa dingding ng presinto. Sa bawat therapy session, lagi ring nasa malapit si Radar, nakahiga sa gilid, parang personal bodyguard. Kapag napapagod na si Jeric, lalapit ito, ilalagay ang ulo sa palad niyang nanginginig. Coach, biro ni Jeric minsan. Pwede bang tong aso na lang ang spotter ko? Pwede. Sagot ni Joel, tumatawa. Pero baka pag nadapa ka, unahin ka pa niyang tahulan bago ka tulungan. Habang unti-unting lumalakas si Jeric, sa kabilang banda naman, umiinit ang imbestigasyon. Sa conference room ng ospital, nakaupo sina Lutenta Aselin, Dr. Omar, Dr. Malu at kinatawan ng admin. Sa mesa, nasa gitna ang sealed evidence bag na may lamang IV bag na nakuha noong gabing muntik na siyang mamatay. Confirm na, paliwanag ni Dr. Omar. Tinatapik ang report. Ang laman nitong bag, may significant level ng organophosphate. Hindi aksidente, sinadya. Na-trace na ba kung saan nanggaling? Tanong ni Aselin. Sa records, galing daw sa pharmacy, sabat ng admin officer. Pero nung inaudit namin, wala sa master list ang batch number na yan. May nagpasok sa system nang hindi dumaan sa amang proseso. May unauthorized entry. Ibig sabihin, seryosong sagot ni Aselin. May kakutsaba sa loob. Hindi lang si Hazel. Umamin na si Hazel sa initial questioning. Singit ni Arnold na dumalo rin sa meeting. Sabi niya, may lalaking lumapit sa kanya, nagpakilalang taga-supply ng gamot, nag-offer ng donation para sa mga pasyente. Pinakikabit yung bag na yon kay Jeric kapalit ng pera. May pangalan? Tanong ni Aselin. Rafael Cuenza, sagot ni Arnold, nanginginig ang panga. Si Rafi, yung bagman ni Sarmiento. Nagkatinginan ng lahat. Parang unti-unti nang nabubuong puzzle sa gitna ng mesa. Kung ganun, matigas na boses ni Aselin. Hindi lang ito hospital incident, kasong tangkang pagpatay ito na direkta ang koneksyon sa sindikatong iniimbestigahan ni Jeric. 1 linggo pa ang lumipas bago tuluyang makatayo si Jeric nang wala ng walker, tungkod na lang ang kasama niya. Malaking araw yon para kay Joel at Mia at lalo na para kay Rowena at Salome. Pa, ang taas na ng level mo. Tuwang-tuwang sigaw ni Inigo habang naglalakad silang dahan-dahan sa hallway. Parang leveled up sa game. Hindi pa, sagot ni Jeric, pawis pero nakangiti.
Tutorial stage pa lang to. Isang hapon, pinatawag sila sa maliit na function room ng ospital. Pagpasok nila, nagulat si Jeric sa dami ng tao. Naroon sina Drotar Malu, Dr. Kevin, Dr. Omar, mga nurse, si Joel at Mia, si Arnold at ilang kasamahan sa presinto, si Lieutenante Aselin, si Father Marcelo, pati si Nerissa at ilang kapitbahay. May simpleng tarpanon pa sa dingding, pasasalamat para sa tapang at katapatan. Hindi ito discharge party, biro ni Drotar Malu sa mikropono. Pero gusto naming bigyan ng kaunting pagkilala ang dalawang pasyenteng espesyal sa gabing yon. Lumapit si Arnold, hawak ang isang maliit na medalyo at certificate. Unang-una, sabi niya, gusto naming kilalanin si Radar, ang four-legged detective na nagligtas kay SPO2 Jeric Lazaro. Nagingay ang mga tao, pumalakpak. Si Radar nakatayo sa gitna, nakasuot pa ng maliit na blue bandana na may pangalan niya. Umabanti siya, parang naiintindihan ang nangyayari, at tumahol isang beses na parang salamat. Radar, tuloy ni Arnold, nakangiti. Dahil sa'yo, nabuking natin na may lason sa IV ng kaibigan ko. Kung wala ka, baka iba na nangyayari ngayon. Ikaw ang aso, na mas matinong magbantay kaysa sa maraming taong kilala namin. Tumawa ang lahat, pero may halong kirot ang katotohanan. Sumunod na tinawag si Jeric. Dahan-dahan siyang limapit, gamit ang tungkod, hawak ni Rowena sa braso. Hindi na siya kasing tikas ng dating pulis na mabilis maglakad. Pero sa bawat hakbang ramdam ang pinaghirapan. SPO2 Jeric Lazaro, sabi ni Lieutenant Aselin, siya na ang humawak ng mikropono. Hindi ka lang biktima sa kwentong to. Testigo ka. At paalala na kahit gaano padumi ang sistema, may mga taong pinipiling manindigan pa rin. Hindi nagtagumpay ang lason. At sa panahong dumating, kailangan namin ng boses mo para mapanagot ang mga nagplano nito. Tumingin si Jeric sa kanila, sa pamilya niya, kay Radar na nakaupo sa harap. Malalim ang hinga niya bago nagsalita. Dati, mahina pero malinaw na sabi niya, ang akala ko, trabaho ko lang humuli ng kriminal. Pitasin kung sino ang nasa listahan, tapos i-file ang report. Ngayon, ibang klase na. Ang kalaban pala namin, hindi lang mga tao sa eskinita, pati mga taong nakasuot ng barong, laka-aircon, at kayang umabot hanggang ospital ang kamay. Napatingin siya kay Rowena. Kung bibigyan pa ako ng pagkakataon, Doc, Ma'am, hindi na ako babalik sa dati kong galaw. Hindi na pwedeng bara-bara. Kailangan planado, malinis, dokumentado. Hindi lang ako nang huhuli ngayon. Tutulong na rin ako maglinis ng mismong sistemang kinabibilangan ko. Sa gilid, tahimik na tumahol si Radar. 2 beses parang pagsang-ayon. At sa maliit na function room na iyon, sa gitna ng simpleng palakpakan, may bagong Jeric na ipinanganak. Hindi na lang simpleng pulisa humahabol sa kriminal, kundi taong muntik ng kitlin ng dilim at ngayon ay mas determinado ng magdala ng liwanag. Dahan-dahan man at mabagal, katulad ng pagbangon niya mula sa kama. Makalipas ang ilang buwan mula nang umalis si Jeric sa ospital, ila ibang mundo na ang nilalakaran niya. Hindi na ito ang madilim na pasilyo ng ICU o ang maliit na kwarto ng rehab, kundi ang malamig at mataas na gusali ng korte. Puting pader, marmol na sahig, at mga taong nakabarong at long sleeves na pila hindi tumatama ang alikabok ng palengke sa kanilang sapatos. Nakaupo siya sa bangkong kahoy, hawak ang tungkod, suot ang simpleng long sleeves na inabot sa kanya ni Rowena. Sa kaliwa niya, naroon si Arnold na nakauniforme. Seryoso ang tingin. Sa kanan, si Rowena mismo kasama si Salome na mahigpit ang hawak sa rosaryo. Sa dulo ng bangko, tahimik na nakaupo si Inigo, nakatingin sa paligid na para bang nasa ibang planeta. Pabulong na tanong ni Inigo, ito na po ba yung parang sa TV? Yung all rise tapos magsasalita yung judge? Mumiti si Jeric kahit kinakabahan. Oo anak, pero sa totoong buhay, mas mabigat ang bawat salitang sasabihin dito. Walang take two. Sir Jeric, tawag ni Lieutenant Aselin mula sa likod, lapit ng bahagya. Ready ka na ba? Prelim hearing pa lang to pero malaking hakbang na. Pag sinabi mong oo sa tanong ng judge, hindi na pwedeng umatras. Napatingin siya sa harap kung saan nakapwesto ang mesa ng prosekusyon at depensa.
Sa dulong iyon, may bakanting upuan para sa mga akusado. Maya-maya, pumasok si Konsehal Benedicto Sarmiento. Naka-dark suit, maayos ang buhok, at may ngiting sanay sa kamera. Kasunod niya si Rafi, nakayuko, pero halata ang tikas ng taong sanay sa pera. Sa kabilang panig naman, may isang babaeng nakaitim na blazer at puting blouse. May dalang makapal na folder at iim na ballpen. Bata pa, siguro late 20s, pero matalim ang mga mata. Lumapit siya sa kanila, iniabot ang kamay kay Jeric. Sir Jeric, pakilala niya. Ako po si Alisa Quirino, PAW lawyer. Ako po ang na-assign sa kaso ninyo. Pwede na pong Attorney Alisa lang. Medyo mahaba kong buong pangalan. Napangiti si Jeric, bahagyang nagulat na bata pa ang abogado. Attorney, bata ka pa, biro niya, pero walang pang mamaliit sa tono. Sigurado ka bang handa ka sa ganitong kalaking kaso? Politiko ang kalaban natin. Umiling si Alisa, mumiting may tapang. Sir, hindi po edad ang panukat ng prinsipyo. At saka, hindi lang po kayo ang nakataya rito. Marami pang iba na hindi na nakakaupo sa bangko ngayon kasi natakot o nauna nang pinatahimik. Kung may pagkakataon tayong maitulak ang kaso, hindi ko sasayangin. Umugong bigla ang boses ng clerk of court. All rise, sabay tayuan ng mga tao. Pumasok ang hukom. Isang lalaking may edad, malamig ang tingin, pero hindi arugante. Nagsimula ang unang bahagi ng mahabang laban. Pasukan ng mosyon, pagbasa ng kaso, pagtukoy kung may sapat na basehan ang reklamo laban sa konsehal at sa kanyang kanang kamay. Nang tawagin ang pangalan ni Jeric para sa unang salaysay, ramdam niyang nanlalamig ang palad niya. Tumayo siya, gamit ang tungkod, dahan-dahang lumapit sa witness stand. Sa bawat yabag, naririnig niya ang mahinang tunog ng metal ng tungkod sa sahig. Paalala ng gabi sa ospital at ng lason sa ugat niya. Please raise your right hand, utos ng clerk. Do you swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth? Totoo lang po, sabi ni Jeric, titig sa harap. Wala na akong oras para sa kasinungalingan. Habang lumalalim ang kaso, hindi lang sa korte umiikot ang tensyon. Sa Sitio Maligaya, isang umaga, paggising ni Rowena, may natagpuan siyang patay na manok sa harap ng maliit nilang gate. Pinugutan, duguan, nakabalot sa lumang dyaryo. Naku! Diyos ko! Sigaw ni Salome na paatras. Ano to? Pamahiin? Banta! Mabilis na lumabas si Arnold na napadaan para sunduin sana si Jeric. Tiningnan niya ang nakalatag na manok, ang papel na may nakasulat na tumigil na kayo kung ayaw niyong sumunod. Hindi na to biro. Mariin, sabi ni Arnold. Nagpadala na sila ng mensahe. Pre, hingal na sagot ni Jeric, lumabas din ng bahay. Hindi na ako pwedeng umatras. Kung hihinto ako ngayon, para ko na ring sinabong tama sila. Mauuna ang pamilya mo sa tatamaan. Sarkastikong paalala ni Arnold, pero kita sa mata ang pag-aalala. Kaya mag-ingat tayo. Hindi lang ito laban sa loob ng korte. Kinagabihan, may tumawag sa lumang cellphone ni Rowena. Walang pangalan, unknown number. Pagsagot niya, malamig ang boses sa kabilang linya. Babae, sabi nito, kung mahal mo ang anak mo, pakisabi sa asawa mong pulis, magpahinga na. Hindi na niya problema ang mundo. Baka mamaya yung bata pa ang mapahinga. Huwag mong idamay ang anak ko, nanginginig na sagot ni Rowena. Kung may galit kayo, sa amin na lang, huwag sa bata. Tumawa lang ang nasa kabila, maiksi, nakakakilabot. Kayo ang pumapasok sa gulo, hindi kami. Huling paalala na to. Pagkababa niya ng tawag, halos malaglag ang cellphone sa sahig. Agad niyang tinawag si Jeric at Arnold at kinabukasan, nakarating kay Lieutenant Aselin ang report. Nag-request ito ng mas mahigpit na bantay sa paligid ng bahay. Hindi obvious pero naroroon. 2 plainclothes na pulis na nagmamasid sa kanto. Isang mobile patrol na laging umiikot tuwing gabi. Sa kabilang banda, may ibang kwento namang umuusbong. Kwento ng suporta. Sa palengke, si Frater Marcelo at si Nerissa ang nagbangon ng ideya. Maglugaw for a cause tayo, sabi ni Nerissa habang nagtitimbang ng manok. Yung kita, diretsong pamasahe at pagkain para kina Rowena pag may hearing. Hindi man tayo mayaman, pwede naman tayong mag-ambag sa kaya natin. Oo, sang-ayon ni Frater Marcelo. At hindi lang pera ang binibigay natin. Pinapakita nating hindi sila nag-iisa. Kaya isang Sabado, nagkaroon ng mahabang mesa sa gilid ng simbahan.
May kaldero ng lugaw, may mga bote ng tubig, at maliit na karton may nakasulat na para sa laban ni Jeric at sa lahat ng biktima ng katiwalian. May estudyanteng naghulog ng 5 piso, may tinderang naghulog ng barya, may driver ng jeep na umabot ng 100 piso at simpleng nagsabi, para sa mga pulis na hindi nabibili. Doon unting-unting nagsilabasan ang iba pang kwento. May lalaking tricycle driver na lumapit kay Alisa isang araw sa labas ng korte. Ma'am, sabi nito, nakayuko. Ako po si Mang Resty. Ilang buwan bago ma-ospital si Sir Jeric, may pinag-deliver sa akin na kahon sa bodega ni Rafi. Ang bigat, pagkahulog ko, naamoy ko, parang pestisidyo. Nung nabalita ang may nalason daw na pulis na nakaimbestiga sa bodega na yon, nadududa na ako. Natakot lang ako magsalita. Pero kung kaya niyang lumaban, baka kaya ko rin. May isa pang babae si Marites, dating cashier sa grocery ni Rapi, na nagkwento kung paano may mga cash out na hindi dumadaan sa resibo. Diretso sa envelope, diretso sa opisina ni konsehal. Akala ko dati, normal lang po yun. Luha nitong sabi kay Alisa. Pero nung may pinatay na lalaki sa tapat ng tindahan namin na sinasabing tagalabas ng pera, doon ako natakot. Baka parte ako ng mas malaking kasalanan. Isinama ni Alisa ang mga testimonya nila sa makapal na folder na dala niya sa bawat hearing. Kada pahina, parang dagdag na bato sa pader na binubuo nila laban sa depensa ni Sarmiento. Dumating ang araw na kailangan ng iharap sa korte ang ebidensya mula sa ospital. Forensic report ni Dr. Omar, medical records ni na Dr. Malo, at ang CCTV footage na nagpapakita ng gabi kung kailan muntik nang patayin si Jeric sa kama. Sa loob ng courtroom, bumigat ang hangin nang ipasilid sa malaking TV ang video. Kita doon si Nurse Hazel, pumapasok sa kwarto, bit-bit ang tray. Kita rin ang sandaling pag-atras ng frame, kung saan sa labas ng pinto ay nakatayo si Rafi. Nakasombrero, bahagyang nakatagilid ang mukha, pero sapat para makilala ng mga nakakakilala. Ito po, Your Honor, paliwanag ni Dr. Omar, nakatayo sa witness stand. Ang gabi kung saan nakuha natin ang IV bag na may lamang organophosphate. Sa report na ito, makikita na hindi ito standard hospital formulation. May halo itong kemikal na kapareho ng sample na galing sa bodega na inimbestigahan ni SPO2 Lazaro noong mga nakaraang buwan. Dok, tanong ni Alisa, maayos pero matalim. Sa professional opinion nyo, posible bang aksidenteng napunta sa pasyente ang kemikal na ito? Hindi, diretso nitong sagot. Hindi mo maihahalo ang ganitong klase ng lason sa IV nang hindi mo alam ang ginagawa mo. Sistematikong ginawa ito at batay sa oras ng pagpasok ng nurse sa kwarto at sa biglang pagbagsak ng vital signs ng pasyente, malinaw ang kaugnayan. Lumapit si Alisa sa mesa, kinuha ang isang papel. Your Honor, dagdag niya. Ang taong nakikita sa hallway na nakikipag-usap kay Hazel bago siya pumasok sa kwarto ay kinilalang si Rafael Cuenca, ang parehong Rafi na itinuturing na kanang kamay ni Konsehal Benedicto Sarmiento. Nasa hawak po ninyo ang kopya ng certified stills mula sa CCTV. Napatingin ang hukom kay Sarmiento. Kahit pilit nitong pinapanatili ang maamong muka, may kumislot na kaba sa panga niya. Sa gallery, nagbulungan ang mga nanunood. Si Rowena, mahigpit na kumapit sa braso ni Jeric. Si Jeric naman, tahimik lang. Pero sa loob, ramdam niyang unti-unti nang nakakalas ang pagkakakulong ng kwentong matagal nilang bitbit. Sa sulok, si Arnold at Lieutenant Aselin ay nagkatinginan. Hindi pa ito tapos, alam nila yon. Mahaba pa ang proseso, madami pang pwedeng mangyari. Pero sa unang pagkakataon mula ng gabing iyon sa ospital, nakita nilang hindi na imposible ang hustisya. Hindi na lang ito dasal na ipinagkakatiwala sa hangin. May porma na, may mupa, may ebidensyang hinawakan mismo ng mga kamay nilang dati puro baril lang ang alam bitbitin. Hindi pa tapos ang araw na ipinakita ang CCTV footage nang lalo pang uminit ang loob ng courtroom.
Pagkatapos ng presentasyon ng prosekusyon, agad tumayo ang abogado ni Konsehal Sarmiento, isang lalaking nasa 50, makapal ang salamin at sanay sa malalakas na kaso. Your Honor, panimula niya, ang lahat ng ipinakitang ebidensya ay hindi malinaw na nag-uugnay kay Konsehal Sarmiento sa sinasabing tangkang pagpatay kay Potu Jeric Lazaro. Ang nakikita lang po natin ay isang nurse at si Ginoong Cuenca. Wala pong direktang pruweba na ang aking kliyente ang nag-utos. Napataas ang tingin ng hukom. Naiintindihan ng korte ang punto ng depensa. Ngunit ang layunin ng pre-trial na ito ay upang malaman kung may sapat na basehan upang ipagpatuloy ang kaso. Hindi pa natin pinag-uusapan ang conviction. Nakanising umupo muli ang abogado, pero sa pwesto nila Jeric, ramdam niya ang lamig ng galaw ng depensa. Nasanay na siya sa mga kriminal na lantaran kung umatake. Iba pala kapag nakabarong at may titulong honorable. Paglabas nila ng korte, sinalubong sila ng halo-halong tunog, mga bulungan, mga click ng kamera at mga tanong ng ilang local media. Sir Jeric, totoo po ba kayo ang pangunahing testigo laban sa konsehal? Hindi po ba kayo natatakot para sa pamilya ninyo? Nararamdaman niyo po ba ang suporta ng mga tao sa laban na to? Halos hindi kumibo si Jeric. Hinawakan niya lang ang balikat ni Inigo at ang braso ni Rowena. Sabay sabi kay Arnold, "Ikaw na sumagot, baka kung ano pa masabi ko." Lumapit si Arnold sa mga mikropono. "Ang masasabi ko lang, mahinahon pero matatag niyang wika. May pulis na muntik mamatay. May lason sa dugo niya. May CCTV. May mga testigo. Ang trabaho namin, ipresenta ang katotohanan. Trabaho ng korte, magpasya. Hindi kami nakikipag-away sa kamera." Sa gilid, si Lieutenant Aselin at Attorney Alisa ay nagpalitan ng tingin. Kita sa mukha nilang alam nilang malayo pa ang lalakbayin, pero hindi na ito kasing dilim ng dati. Kinagabihan, sa detention facility ng lungsod, nakaupo mag-isa si Hazel sa isang sulok ng maliit na selda. Hindi siya kasama sa mga hardened criminal. Hiwalay ang pwesto niya, pero hindi yon nakabawas sa bigat ng sitwasyon. Suot niya ang kulay kahel na uniforme, nakatali ang buhok, at may manabakas ng puyat sa ilalim ng mata. "Hazel," tawag ng bantay, binubuksan ang rehas. "May bisita ka." Sumilip si Hazel. Kita agad ang kapa sa katawan. "Sino?" Hindi agad sumagot ang bantay, pero nang bumukas ng malaki ang pinto, unang pumasok si Attorney Alisa. Kasunod, si Lieutenant Aselin. Sa likod nila, hindi niya inaasahan ang isa pang papasok. Si Jeric mismo, nakasimpleng t-shirt at maong, hayak ang tungkod, at sa paanan niya, si Raider na tahimik na nakalabas ang dila. Napaatras si Hazel, parang binuhusan ng malamig na tubig. "Sir, bakit kayo nandito? Dapat galit kayo sa akin." Pwede naman." Sagot ni Jeric kalmado pero mabigat ang boses. "Pero mas importante sa akin ngayon kung ano ang alam mo kaysa sa galit ko." Umupo si Alisa sa kaharap na bangko. "Hazel," malumanay niyang sabi. Kanina sa korte, kinuwestiyon ng abogado ni Sarmiento kung bakit wala tayong direktang ebidensya laban sa kanya. Ang meron lang kay Rafi, ikaw ang missing link. Ano ba talaga ang nangyari? Sino ang lumapit sa'yo? Paano ka naipit dito? Napayuko si Hazel, pinisil ang sariling palad. Hindi kasi ganun kadali. Mahina niyang bungad. May nanay akong may dialysis. May kapatid akong nagpapaaral sa kolehiyo. Nasanay na akong mag-overtime, mag-double shift, kumapit sa kahit anong racket sa ospital. Legal at minsan borderline na. Tumigil siya sandali. Nanginginig ang baba. Isang gabi, may lalaking lumapit sa akin sa labas ng ospital. Nakasombrero, naka-jacket. Hindi ko pa siya kilala noon, pero kalaunan, nalaman kong si Rafi pala. Ang sabi niya, may special donation daw para sa pasyente. Kung ipapasok ko lang sa linya, may kapalit akong limpak na pera. Sabi ko, bawal yun. Pero nung nalaman niyang anak kong bunso nangangailangan ng operasyon, alam na nila kung saan ako mahihila. "Hindi mo ba agad?" singit ni Aselin. Seryoso ang tingin. Una, oo, sagot ni Hazel, pinupunasan ng luha. Tinanggihan ko, pero sumunod na araw, may litrato ng anak ko sa text. Nakatayo sa harap ng eskwelahan. "Ang cute ng anak mo," sabi sa mensahe. "Sayang kung may mangyari."
Doon ako bumigay, pumayag ako na tanggapin ang bag. Sabi nila, vitamin infusion daw, pampalakas sa pulis. Sa loob-loob ko, baka hindi naman totoo yung banta. Baka pera lang habol nila. Humigpit ang hawak ni Jeric sa tungkod. At nung nalaman mong lason yon? Gabi na sa ER, sir. Sagot ni Hazel. Halos hindi na makahinga sa pag-iyak. Nang bigla kayong nag-code, doon ako natulala. Tapos dumating si Doc Carlo. Pinigilan ako. Tapos si Radar, yung aso nyo, parang alam niya kung alin ang mali. Nung nakita kong nagkakagulo sa paligid nyo, doon lang pumasok ng buo sa utak ko. Kasali na ako sa pagpatay sa taong wala namang kasalanan, kundi ang mag-imbestiga. Simula noon, gabi-gabi na akong hindi nakakatulog. Tahimik lang si Jeric, nakatingin sa kanya. Sa panan niya, lumapit si Radar sa rehas. Inamoy si Hazel. Hindi ito umumol, tumitig lang. Parang kinikilatis ang kaluluwa niya. Hazel, maingat na wika ni Alyssa. Kung handa kang magsalita ng buo, kung kaya mong ilahan sa korte ang nangyari, pati mga usapan niyo ni Rafi, at kung may nabanggit siyang pangalan ng mas mataas pa, maaari kang mabigyan ng plea bargain at witness protection. Hindi kita pwedeng pangakuan ng agad-agad na kalayaan, pero pwede mong iligtas ang sarili mo sa tuluyang pagkasira. At mas mahalaga, pwede mong itama yung mali. Nadangat ng mukha si Hazel. Diretso kay Jeric tumingin. Sir, kung sasabihin ko ang lahat, may mapapatawad niyo ba ako? Huminga ng malalim si Jeric. Matagal bago siya sumagot. Sa isip niya, bumalik ang tunog ng monitor. Ang lamig ng gabi sa ospital. Ang mukha ni Inigo habang umiiyak sa gilid ng kama. Hindi ako Diyos para magpatawad ng lahat. Mahinahon pero matibay niyang tugon. Pero may anak kang umaasa sa'yo. May nanay kang may dialysis. Kung tatakbo ka na naman palayo, kahit mag-sorry ka sa akin, walang saysay. Kung haharapin mo, yun ang simula. Hindi ako ang dapat mo lang hinga ng tawad, Hazel. Yung konsensya mo ang kailangan mong harapin. Napaluha si Hazel, pero sa pagitan ng hikbi ay may bahagyang pag-igting ang panga. Parang may nabubuong desisyon. Sige, sabi niya, lakas loob. Sasabihin ko ang lahat. Kahit kanino nila ako itago pagkatapos. Kahit saan nila ako dalhin. Ayoko nang matulog gabi-gabi na iniisip na may dugo sa kamay ko. Nagkatinginan sina Alyssa at Aseline. May bigat sa hangin, pero may liwanag na rin. Kung ganon, wika ni Aseline, simula ngayon, ilalagay ka namin sa protective custody. Hindi ka na ordinaryo lang na detainee. Testigo ka na. Kinabukasan sa bahay nila sa Sitio Maligaya, maingat na ipinaliwanag ni Jeric kay Rowena ang naging usapan. Ibig sabihin magsasalita na si Hazel? Tanong ni Rowena, nagtitimpla ng kape para sa kanila. Idadawit niya na si Rafi? Pati yung konsehal? Hindi ko alam kung gaano talayo ang kaya niyang banggitin, sagot ni Jeric. Nakaupo sa harap ng mesa, hawak ang tasa. Ang alam ko lang, may kinatatakutang pangalan sa likod ni Rafi. At kung maglalakas loob siyang sabihin yon sa korte, ibang level na to. Baka lalo tayong gawan ng masama, singit ni Salome, nag-aayos ng pinaduyong labada. Baka hindi na manok ang makita natin sa gate. Baka tao na. Lumapit si Jeric sa ina, hinawakan ng balikat nito. Ma, 2 beses na akong muntik mamatay. Yung una, nung bata pa ako, nang mamatay si Papa dahil sa maling hinala. Yung pangalawa, nung nilagyan nila ng lason ang katawan ko. Kung pati ngayon tatakbo pa ako, para ko na ring sinabing tama ang ginawa nila sa atin noon. Si Inigo, mahinang tanong ni Rowena, titig sa anak na nag-aaral sa maliit na lamesa. Anak, halika nga rito, tawag niya. Lumapit si Inigo, bit-bit ang notebook. Ma, anong pakiramdam mo? Tanong ni Jeric. Na si Papa, tuloy pa rin sa kaso. Kahit na may mga taong pwedeng manakit sa atin. Tumango-tango muna ang bata bago sumagot. Pa, natatakot po ako, oo. Pero mas natatakot po ako sa mundong walang katulad nyo. Yung mga kriminal, parang sila lang laging panalo. Sabi sa project ko, bayani ng barangay daw kayo. Kung susuko po kayo, ano nang ilalagay ko sa susunod na assignment? Napangiti si Jerry, napailing. Eto namang batang to, panalo talaga sa salita. Tumawa si Rowena, kahit umiiyak, pinunasan ng luha. Sige na nga, wala na kong magawa,
sa mag-ama kong matitigas ang ulo. Sa labas ng bahay, sa ilalim ng papalubog na araw, nakahiga si Radar sa may harap ng gate. Nakamulat ang isang mata, nakikinig sa bawat kaluskos. Sa di kalayuan, nakaparada ang isang simpleng kotse na may nakaupong 2 plainclothes na pulis. Tahimik silang nakabantay, nagkakape pero alisto. Isang hangin ang dahan-dahang humaplos sa eskinita. Dalang amoy ng ulam mula sa karinderya ni Aling Baby. Ang inay ng mga batang naglalaro at ang panayad na dasal na nagmumula sa simbahan kung saan si Father Marcelo ay muling nag-aalay ng intensyon para sa isang pulis na lumalaban, hindi lang sa kriminal, kundi sa sistema. Sa susunod na araw, haharap si Hazel sa korte bilang bagong testigo. Sa susunod na linggo, ilalatag ni Alisa ang bagong serye ng ebidensya. At sa mga darating na buwan, hahaba pa ang labang ito. Pero sa bawat hakbang, hindi na lang takot ang laman ng dibdib ni Jeric. May kaba pa rin, oo. Pero may kasamang tiwala na hindi na sila nag-iisa. May pamilya, may komunidad, may ilang matatapang na doktor, may batang abogado, may ilang matitinong pulis, at may isang aso na sa gitna ng lahat, unang nakaamoy ng kasinungalingan. Maagang maaga pa lang, gising na ang buong bahay nila Jeric. Hindi dahil may misa o piyesta, kundi dahil iyon ang araw na haharap sa orte si Hazel bilang bagong testigo. Sa maliit na kusina, sunod-sunod ang hinga ni Rowena habang pinipigilan ang panginginig ng kamay sa pagtimpla ng kape. Ma, relax ka lang, biro ni Inigo, bag na parang luma na sa balikat. Hindi naman ikaw ang tatanungin sa korte. Tahimik ka na lang dyan, saway ni Rowena, pero may ngiti. Ikaw nga, may pasok pa, pinipilit mo pa ring sumama. Sumingit si Salome, naghahain ng tinapay. Hayaan mo na ang bata. Gusto niyang makita ang tatay niya na lumalaban. Mas mabuti nang nakikita niya ang totoo kaysa sa puro balita lang sa TV. Sa loob ng maliit na sala, nakaupo si Jeric, nag-aayos ng maong at polo, hawak ang tungkod. Sa paanan niya, nakahiga si Radar, tahimik pero alerto ang mga mata. Ready ka na? Tanong ni Arnold mula sa pinto. Naka-uniforme, may dalang helmet. Hatid namin kayo ni Lieutenant Asilin. Hindi pwedeng kayo-kayo lang. Tumango si Jeric, ready na katawan. Pre, ewan ko lang sa loob. Sagot niyang may pilit na biro. Pero bahala na. Hindi na rin naman bago sa akin ang kabahan. Sa holding room ng korte, magkahiwalay na nakaupo sina Jeric at Hazel. May 2 security escort sa pintuan. Kapwa naka-plainclothes, pero halatang pulis sa tindig. Si Hazel, nakasuot ng simple pero maayos na blouse at pantalon. Nakaposas pa rin bago alisin ng pulis pag-upo niya. Hazel, malumanay na tawag ni Attorney Alisa. Inilapag ang folder sa mesa. Ito na yon. Pagpasok mo mamaya, sasabihin nila lahat na sinungaling ka, taksil, bayaran. Ang trabaho ko, ipakita na nagsisinungaling ka noon, pero nagdedesisyon kang magsabi ng totoo ngayon. Napakagatlabi si Hazel. Attorney, kung sabihin nilang kasabwat pa rin ako, kung sabihin ginawa ko to para iligtas ang sarili ko lang, hindi mo kontrolado kung ano ang sasabihin nila. Sabat ni Lieutenant Asilin, nakasandal sa dingding. Ang kaya mo lang kontrolin, yung sasabihin mo. Pahintuin mo na yung boses ni Rafi sa ulo mo. Sa araw na to, mas malakas dapat ang boses mo. Nag-angat ng tingin si Hazel. Napatingin kay Jeric na tahimik lang sa kabilang side ng kwarto. Pinapahinga si Radar sa tiyan nito. Sir, mahina niyang tawag, kung matatakot ako sa loob, pwedeng tumingin sa inyo para maalala kong may taong muntik ko nang mapatay pero nabigyan akong magbago? Bahagyang ngumiti si Jeric. Hindi kita pwersado, Hazel, sagot niya. Pero kung talagang gusto mong baguhin ang kwento mo, wag ako ang isipin mo. Anak mo ang isipin mo. Gusto mo bang paglaki niya, ikwento mo sa kanya na tumakbo ka o lumaban ka? Umagos ang luha sa mata ni Hazel, pero tumango siya, mariin. Calling the case of People of the Philippines versus Rafael Cuenza and Honorable Counselor Benedicto Sarmiento. Malakas na sabi ng Clerk of Court. Pre-trial hearing, continuation. Ready for the prosecution, Your Honor. Wika ni Alisa, maayos ang tindig. Ready for the defense, Your Honor. Sagot naman ng abogado ni Sarmiento. Sa gallery, tahimik na nakaupo ang mga taga-sitio Maligaya.
Si Nerissa, si Mang Resti, si Marites, ilang tindera sa palengke, pati si Father Marcelo na nakasuot ng simpleng itim na polo. Sa dulo, nagtatago ang ilang local media, handa ang kamera. Prosecution may now present its next witness. Sabi ng hukom, we call to the stand Nurse Hazel Ponce. Mahinahong sabi ni Alisa. Napalingon ang lahat nang pumasok si Hazel. Hindi siya nagmukhang kriminal. Mas kita ang bigat ng isang taong ilang buwan nang hindi nakakakain ng maayos sa konsensya. Umakyat siya sa witness stand, nanumpa at naupo. Hazel, panimula ni Alisa, ikaw ba ang nurse na nakatalaga sa gabi kung kailan nag-code si SPO2 Jeric Lazaro sa ospital? Opo, mahina pero malinaw niyang sagot. Ako po. In your own words, pwede mo bang ikwento sa korte kung paano ka nasangkot sa tangkang paglagay ng lason sa IV line niya? Huminga ng malalim si Hazel. Sa gilid, hindi niya maiwasang tumingin kay Jeric, nakapingin ito sa kanya, seryoso pero walang galit. Sa paanan ng bangko, nakahiga si Radar, pinayagan ng hukom bilang therapy dog matapos ipaliwanag ng prosekusyon ang naging papel nito. Sisiksik na lang ako sa buod, Your Honor, bunad ni Hazel. May lalaking lumapit sa akin sa labas ng ospital, si Rafael Cuenza. Noong una, kinumbinsi niya akong tumanggap ng donasyon para sa pasyente kapalit ng pagpasok ng isang espesyal na IV bag sa linya. Nang tumanggi ako, nagpadala siya ng litrato ng anak ko. Sinabihan ako kung ayaw kong may mangyari sa anak ko, sundin ko yung utos. Nanginginig na ang kamay niya. Pumayag ako. Binigyan nila ako ng bag na may label na parang galing sa pharmacy. Pero gabi ng insidente, dumating si Dr. Carlo at pinigil ako. Tapos pumasok ang asong yan, si Radar, at tinahulan yung IV. Doon nagsimula ang gulo at doon ko na-realize na hindi simpleng gamot yung dala ko. Lason yun. Hazel, tanong ni Alisa, may nakita ka bang tao bukod kay Rafi na sangkot sa pag-uutos sa'yo? Tahimik muna siya. Kita sa muka ang takot. Saglit na napatingin si Jeric. Naalala niya ang sinabi nito. Anak mo ang isipin mo. Pumikit siya sandali, saka huminga ng malalim. Meron po, sagot niya. Isang beses, sumama ako kay Rafi sa isang resto bar para unin ang balanse ng bayad. Doon ko nakita ang taong pinagsisilbihan niya. Nakaupo sa VIP room, nakabarong. Narinig ko mismo nang sabihin ni Rafi, Konsihal, ayos na po. Hindi na makakapagsalita ang pulis na yon. At ang sagot niya, narinig mo? Pakli ng defense lawyer, agad tumayo. Objection! Hearsay! Your Honor, sabat ni Alisa, the witness is testifying on a statement made directly in her presence by an accused party in this case. This falls under admission against interest. Tumingin ang hukom kay Hazel. Narinig mo malinaw? Opo. Your Honor, mariin niyang sabi. Naglalakbay ang luha sa pisngi. Ang sagot ni Konsehal Sarmiento, ganito. Siguraduhin niyo, ayokong umabot sa media na may pulis na nagsasabing galing sa bodega ko ang mga kemikal. Hindi ko makakalimutan yon. Doon ako tuluyang natakot. At doon din nagsimulang mabasag ang konsensya ko. Nagkagulo ang bulungan sa loob ng korte. Tiningnan ng hukom si Sarmiento na ngayoy halatang naiirita. Order! Sigaw niya. Pinapalo ang gavel. Any further disturbance and I will clear the gallery. Nagpatuloy ang tanungan. Hinarap si Hazel ng abogado ng depensa. Sinubukang babuyin ang kredibilidad niya. Tinawag siyang bayaran, taksil, sinabing gumagawa lang ng kwento para gumaan ang kaso niya. Ponce, matalim na tanong ng abogado. Hihingi ka rin lang pala ng ginhawa sa korte. Bakit hindi mo na lang sinisi kay Rafael ang lahat? Bakit pati kliyente ko idinadamay mo? Napangiti si Hazel na mapait. Kasi kung si Rafael lang ang ilalabas kong may sala, hindi tatahimik ang konsensya ko. Alam ko kung sino ang narinig kong nag-utos. Kung magsisinungaling pa ako ngayon, ano pa ang pinagkaiba ko noon sa gabing muntik ko nang patayin si Sir Jeric? Tumahimik ang abogado, saglit, na napatingin kay Sarmiento na ngayoy naninigas ang panga. Kinahaponan, matapos ang mahabang pagdinig, naglabas ng unang malaking desisyon ang hukom. After due evaluation of the evidence presented in this pre-trial, this court finds probable cause to proceed with the charges of attempted murder and conspiracy against the accused, Rafael Cuenza and Councilor Benedicto Sarmiento.
The motion to dismiss, filed by the defense, is hereby denied. A warrant of arrest without recommendation for bail shall be issued against the accused. Parang sabay-sabay na napahinga ang mga tao sa loob. Si Rowena, napayakap kay Jeric. Si Salome, napaiyak, hawak ang rosaryo. Si Arnold, napasabunot sa sarili, hindi makapaniwalang umabot sa puntong ito. Si Alisa, marahang napaupo, hawak ang dibdib, para ngayon palang nag-register sa kanya ang bigat ng ginawa nila. Sa labas, sumalubong agad ang media. Hindi na itinago ang pangalan ni Jeric, ni Hazel, ni Alisa. Umiikot sa social media ang balita. Konsehal, kinasuhan sa tangkang pagpatay sa pulis na nag-imbestiga ng lason at sindikato. Sa mga komento, may nagdududa, may nangaasar, pero marami ring nagdarasal, nagche-cheer, nagbibigay ng simpleng mensahe. Sana magtuloy-tuloy ang laban. Makalipas ang ilang buwan, hindi pa tapos ang kaso. Nasa proseso pa ang full trial. May mga postponement, may mga bagong dokumento, pero may mga pagbabago ng nararamdaman. Si Rowena, sa tulong ng mga kapitbahay at ni Nerissa, nakapagbukas ng maliit na patahian sa tapat ng bahay. Tahi ni Rowena, nakasulat sa kartong nakasabit. Hindi na siya kailangang sumiksik sa palengke araw-araw. Dumarating na ang mga customer sa kanila. Si Jeric, inilipat ng pwesto. Hindi na siya masyadong bumababa sa kalye para humabol sa mga habulan. Nasa Special Task Force siya na tumutulong sa pagbuo ng kaso laban sa mga sindikatong may kasabwat na opisyal. Mas mabagal ang galaw, puno ng papel, pero bawat pirma niya, alam niyang may pinatutunguhan. Si Inigo, tuwang-tuwang ipinakita sa kanyang bagong project. Isang scrapbook na ang title ay Ang Araw na Nilabanan ng Tatay Ko ang Lason. May picture ni Jeric sa ospital, sa korte, sa harap ng maliit na marker na ginawa ng barangay. Sa aso at sa pulis na hindi umatras. Nakita niya roon ang iyong guhit ni Radar na may cape, parang superhero. Pa, sabi ni Inigo habang pinapakita yon, hindi po superpowers ang nagligtas sa'yo, no? Pero parang ganun na rin. Halo, sagot ni Jeric, hinaplos ang ulo ng anak. Dasal, doktor, abogado, pamilya, mga kapitbahay at isang aso na hindi tumigil sa kakatahol. Sa harap ng bahay, sa hapon na may banayad na hangin, nakahiga si Radar sa tabi ng gate. Tulog pero panay ang kislot ng tainga. Sa di kalayuan, naririnig ang tawanan ni Nakiko at Budo, takbuhan ng mga bata, tunog ng jeep sa kanto at kampana ng simbahan sa dapit hapon. Hindi pa tapos ang laban sa korte. Maaaring tumagal pa ng taon, lubusang makulong ang mga dapat managot. Pero sa araw na iyon, sa maliit na sulok ng sitio Maligaya, sapat na ang alam ni Jeric. Hindi na siya yung pulis na tahimik lang kumakain ng kape sa gilid ng presinto at nagbubuhos ng pagod sa trabaho. Isa na siyang tatay na muntik ng mamatay, muling binigyan ng pagkakataon at piniling gamitin ang pangalawang buhay para sa mas malinis na bukas. Para sa anak niya, sa asawa niya, sa ina niya, at sa lahat ng taong wala namang aso o doktor o abogado, pero nangangarap din ng hustisya.